Hindi ito kusang loob dahil sa paglabas ko ay nabunggo ako ng swerte, Nareboot sa libro at sobrang inis ko, ang kuripot na sistema ay nagbigay lang sa akin ng 20,000. Inutusan akong iligtas ang batang walang magawang kontrabida na si Wenling, kaya gumastos ako ng 19,800 para bilhin siya mula sa kanyang mga magulang. At ginugol ko ang 12 taon para palakihin siyang isang magiliw at matalinong babaeng boss, tunay na kayang palagin ng pag-ibig ang laman. Ang munting kawawang si Wenling mula sa dating hindi abot sa 70 kilo hanggang sa kasalukuyang 0 kilo. Malaki ang ambag ko habang tinitingnan ko ang kanyang bagong anyo na lumalaki sa araw, naisip ko. Payapa na ang aking loob, Cheng Huan, bilis. Gumising ka, narinig ko sa aking pagkalito ang malambing na tawag ni Wenling, hindi pa tumutugon ang aking kamalayan. Una sa lahat, dumating sa aking tainga ang isang mainit at malambot na pakiramdam, bumulong ako sa aking pagkakatulog, aray. Ano ba, bakit mo hinihipan ang aking tainga, humupa na ang aking antok. Umikot ako para bumangon, bigla niyang sinuso ang itaas na bahagi ng aking tainga, muntik na akong madulas. Si Wenling ay nakasuot ng desenteng kulay kape na suit, may suot na mapusyaw na mahabang palda, siya ay nakaupo na nakadagan ang mga kamay sa kanyang pisngi. Nakatingin sa akin na nakahiga sa sahig na may ngiti, kahit na isa na siyang malaking boss na kayang kumilos mag-isa, kumikislap pa rin ang kanyang mga mata ng tuso. Parang bata, o baka sobra ko siyang inalagaan, ngayon si Wenling ay parang isang makulit na maliit na soro. Ngumiti ako ng pabaluktot, nagtitigan kami ng malalaki ang mata, ano ang tinitingin mo? Gusto mo bang makipaglaban sa akin? Tumango siya, at umiling naman. Ibinuka niya ang aking palad at pinahiga ako sa sahig, pagkatapos ay inilagay ang kanyang kamay sa aking palad. Naging kalahating buwan ang kanyang mga mata, malambing niyang sinabi. Sa ano, wala pa akong sinasabi. Inalis ko ang kanyang kamay, hindi siya natuwa, nagtaas siya ng kilay sa inis. Umiikot ang malalaking mata, lumabas ang mahinang ungol mula sa kanyang bibig, agad niyang niyakap ang leeg ko at sinimulang kagatin ang aking tainga. Suko na ako, huwag na nating sundan ang proseso, diretsuhin na lang ang kagat, okay? Araw-araw daming kwento, iba-iba at sariwa pa, Huwag kang kumagat ng sobrang lakas, dahan-dahan, Hindi ko kaya bilang personal assistant ni Wenling, araw-araw kong trabaho ay sobrang walang ginagawa. Bukod sa pag-aayos ng kanyang mahahalagang dokumento at paggawa ng ilang gawaing bahay, wala na talagang ibang gagawin dahil hindi lang siya ang assistant niya. Ang ibang bagay ay ginagawa ng ibang tao, ako naman ay gusto ko lang maging tamad na isda, noong sinamahan ko siyang magtayo ng kumpanya. Naubos ko na lahat ng hirap na dapat kong danasin sa buhay na ito, ang natitira kong buhay ay para sa kasiyahan. Dapat manood ng masarap, maglaro ng masaya, tingnan mo. Siyam na sugpo ang bituka, dilat ang herring, maanghang na itlog ng tupa. Hindi ako kumakain, nanonood lang ako ng ibang kumakain, laro lang. Sobrang authentic, para sa aking paminsang pagtamad, madalas na paminsan-minsan. Alam na alam ni Wenling, dahil nasa tabi niya ang aking lamesa, walang makakaligtas sa kanyang paningin. Minsan palihim akong nag-adjust ng trajectory, kapag nakita niya ay mumingiti siya ng may kahulugan, bilang boss si Wenling. Sa kumpanya ay magiliw ngunit matibay, mababa ang kanyang profile pero kapag kumilos ay panalo, mahilig siyang gumamit ng alitan ng empleyado para magpigilan sila sa isa't isa. Talagang nakakatakot, hindi nakapagtataka na isa siyang malalim na kontrabida, bata pa ay matanda na. Kahit na magpakahirap ako, malamang ay bahagya lamang akong mananalo, trabaho hanggang ika-negatibo, 4 ng hapon, wala nang gagawin sa kumpanya. Nagdesisyon akong umuwi ng maaga para maghanda ng hapunan, gaya ng dati, gumawa ako ng 3 ulam at 1 sabaw. Kasama na ang kanyang paboritong kamatis at itlog, ika-5, 30 ng hapon, umuwi si Wenling sa tamang oras. Sa pasilyo, hindi pa man niya naalis ang kanyang takong, tinawag na niya ang aking pangalan, lumabas ako mula sa kusina na may suot na apron na may aso. May hawak na sandok, bahagya akong nagtaas ng kilay, nagtanong. Umuwi ka na, pagod ka ba? Bahagya siyang nagmulat ng labi. Punong-puno ng ngiti ang kanyang mga mata na parang bulaklak ng peach. Ang mga hikaw na bulaklak sa kanyang maliit na tainga ay masayang umuugoy, ang itim na mahabang buhok ay sumasayaw kasabay ng simoy ng hangin. Si Wenling ay nagtanggal ng sapatos at medyas habang nagrereklamo. Umuwi na, kakapirma lang ng milyong kontrata, hirap-hirap. Maghugas ka at kumain, may paborito mong pritong itlog sa gabi, sige, sumandig siya sa akin para yakapin. Tumayo siya sa tipto at inilagay ang kanyang buong mukha sa aking leg. Ang maliit na ilong ay gumagalaw na sumisinghot, huwag kang pilosopo. Tumango ako at bahagya siyang tinulak palayo, siya ay umungol at lalong humigpit ang yakap, at sumabit pa sa akin at nagsimulang kuskusin ang kanyang hita. Aba, ang laki mo na, mahigit 20 taong gulang, gustong-gusto mo pa ng yakap. Hindi ka ba nahihiya, huwag ganito. Dikit, wala akong magawa, sumabit siya sa aking kaliwang binti na parang isang palamuti. Kaya napilitan akong maglakad ng paluksa-luksa papunta sa hapagkainan.
Sa gabi, inubos niya ang isang plato ng stir-fried kamatis at itlog, kasama ang kalahati ng aking hipon. Ang bell pepper ay hindi niya man lang ginalaw. Talagang mapili sa pagkain. Kung mapili, bahala siya. Ano pa ba ang magagawa ko? Si Wenling naman ang nagbabayad ng sahod. Mahina ang ngipin ko. Kumakain lang ako ng new soft rice mula kay Wenling. Matapos kong hugasan ang mga pinggan, nakahiga siya ng maginhawa sa sopa at hinahampas ang kanyang umbok na tiyan. Matapos mag-isip ng matagal, sinabi ko kay Wenling, Wenling. Kamakailan ay balak kong magbakasyon. Umupo siya mula sa sopa, ang dalawang paa niyang nakayapak ay nagsalikop. May interes na nagtanong, maganda yan. Saan mo balak pumunta? Kailan ka alis? Matagal na rin akong hindi lumalabas. Palaging maraming problema sa kumpanya. Nakakainis. Sakto na sabay na tayong mag-relax. Sa pagkakataong ito gusto kong mag-isa. Biglang nagyelo ang kanyang ngiti. Hindi makapaniwala, inulit niyang tanong, ano? Gusto kong mag-isa na maglakbay. Iniangat ni Wenling ang ulo, pinumikit ang mga mata. Ang kanyang ngiti ay madilim at nakakatakot. Malamig niyang sinabi, Cheng Huan, sobra na ba akong naging mabait sa'yo? Ngayon, nagtatago ka na ng ibang babae sa likod ko. Anong tinatago? Wala namang tao. Iniunat ko ang dalawang kamay. Walang magawa, sinabi ko, sa bawat buwan, binibigyan mo ako ng 20,000 sahod, pero kailangan kong ibigay sa'yo ang 15,000. Natitira na lang 5,000. Pagkatapos ibawas ang kuryente at tubig at pambili ng pagkain, ilan pa ang natitira sa akin? Saan ako kukuha ng pera para humanap ng iba? Ayun para hindi ka magwaldas. Iniipon ko para sa'yo, para pangkasal mo sa hinaharap. Alam mo ba? Alam ko, pero Wenling gamitin mo ang utak mong super. 12 taon na akong kasama mo. Pinalaki kita, inalagaan mula sa pagiging bata. Matagal na akong naghirap. Ngayon pagod na ako, gusto ko ng personal space. Pwede ba? Niyo ko niya ang ulo at tumahimik ng matagal. CJ, magpapadala muna ako sa'yo ng 20,000. Kung kulang, sabihin mo. Gaano katagal mo balak maglaro? Pwede, gaano katagal? Bigla siyang tumalon. Tumayo siya at hinablot ang kwelyo ko, parang galit na aso na ngumiti habang kinakabag ang ngipin. Putang ina mo. Kapag 1 buwan na ang lumipas, magkakaanak ka na sa ibang babae sa labas, di ba? Bakit hindi 10 buwan? Eksaktong isisilang ang bata at iuwi mo para inisin ako. Wenling, puro kalokohan yan. Ingat baka idemanda kita ng libelo. Sa 1 buwan na mag-isa kang maglalakbay, 2 araw lang ang payag ako. Kung lampas, hindi ko sasagutin. Sumagot ako, 2 araw, saan ka pupunta? Round trip sa Kabisera. Kailangan 1 buwan. Aalis ako sa Makalawa. Kung hindi mo ako bibigyan ng pera, maglalakbay akong mahirap. Naglabi siya ng hindi nasisiyahan. Nakasukbit ang braso, walang sinabi, naglakad-lakad sa sala ng galit. Sinundan ko siya para pigilan, pero mas mahirap pa siyang pigilan kaysa sa baboy na papatayin sa bagong taon. Huli ko siya ng may kahirapan. Bigla siyang umikot, tumakas mula sa aking kilikili, at sa daan ay pinipit ang aking baywang. Sumakit ako na parang unggoy na sumisigaw. Wala akong magawa, kaya nag-iba ako ng paraan para pagbigyan siya. Wenling, 1 beses lang ito, pwede ba? Sige lang. Sa wakas huminto siya, malungkot na tanong, hindi nalalabas pagkatapos nito. Kahit mamatay, hindi nalalabas. Umungol siya ng ENN at pumayag ng may pag-aatubili, pero gusto niyang sabay kaming matulog sa gabi. Kung hindi, ikulong ako sa maliit na madilim na silid. Sa ilalim ng kanyang imabuting mungkahi, kusang loob akong pumayag. Dahil mayroon talagang maliit na madilim na silid sa bahay. Pero ngayon, kapag natutulog ako kasama si Wenling, parang kumakati ang dibdib ko, hindi komportable. Una, dahil lumaki na ang katawan niya. Ang mga dapat payat ay hindi mataba. Ang mga dapat malaki ay malaki. Napakaganda ng proporsyon. Kapag naglalakad, may kaaya-ayang pabango. Natatakot ako na isang araw ang aking ulo ay hindi makontrol ang aking maliit na ulo. Masyado siyang dumidikit. Hindi lang basta dumidikit. Gusto niyang yakapin ako ng buong katawan, parang pugita. Mahigpit niyang pumulupot sa aking baywang. Yumakat sa leg ko at hindi binitawan. Noong bata pa kami, nakatira kami sa isang tuyong kwarto sa dingding. Walang aircon, mainit na, pero dumidikit pa rin siya. Basang-basa ang buhok, ayaw pa ring magbitaw. Isang gabi, nakatatlong gising ako sa init. Ang bobo niyang babae, na heat stroke pa sa sarili. Ang mas nakakatawa, na heat stroke na, pero mahigpit pa ring nakayakap sa leg ko. Hindi ko siya maalis. Galit na galit ako. Sobrang nagmamadali at galit, kailangan ko siyang buhatin papunta sa 24-hour botika para bumili ng Hoxiang Zenki water. Pagkatapos inumin, sumuka pa siya. Nadumihan ang damit at pantalon ko. Napatawa na lang ako. Tawa dahil sa inis. Nang magpapalit ako ng damit, bigla siyang sumalakay. Hindi ko alam kung nanaginip siya ng masarap na pagkain, sinimulan niyang kagatin ang leeg at utong ko. Ang sakit kaya sumayaw ako ng disko sa pwesto. Ngayong iniisip ko, sobrang sakit pa rin, naku. Talaga nga, kagabi habang natutulog, hindi niya namamalayang dumikit ulit siya. Ngayon mas matindi, pinilit niyang ilagay ang daliri sa bibig ko, hinawakan ang dila ko at hindi binitawan. At nagdadaldal pa siya tungkol sa paghampas sa ahas sa gitna.
Gising ba siya o hindi? Sinipa ko siya pababa. Sana hindi ako masuntok. Ayon, nagsimula na naman siyang suminghot. Huwag mong kagatin ang leg ko, Wenling. Huwag mong kagatin ang dila ko, huwag mong kagatin ang leg ko, saklolo. Kumakagat at dumidila siya, sabi niya ng malabo, malagkit na ahas. Kain, tao ako, kainin ako, saklolo. Ako na napagod hanggang umaga ay umiyak ng pagsisisi. Kahit lalaki sa bahay, dapat protektahan ang sarili. Nagtatanong si Wenling nang may pagkainis, Cheng Huan, bakit mo dinadaganan ng laway ang kamay ko? Ang baho. Galit kong sagot, tao ka ba? Gusto kong murahin. Para akong matandang kamelyo na humihila ng kariton. Kahit inaapi ako. Kailangan ko pa ring magpatuloy. Sa labas, si Wenling ay nakasuot ng turkesang cheongsam at puting sapatos, kamay sa tiyan. Ang kanyang asal ay elegante, nakatayo ng tuwid, mahaba ang buhok na nakatali. Sa kanyang buhok ay may gintong hair clip, ang silver earrings ay kumikinang, talagang may magandang asal. Maliban sa pagiging inis dahil hindi niya maabot ang kamay ko, siniko niya ako sa bewang. Napabuntong hininga ako. Bulong ko, huwag kang sumiko, wala kang patpat kung bakit mo tinutuhog. Hindi nagtagal pagdating sa nakabook na kwarto, dumating si Long Daba na nakasaksak ang kamay sa bulsa, tumatawa. Nung makita ako, masiglang bumati, Kuya Juan. Matagal ka nang naghihintay. Tingnan mo, sabi ko ako magbabayad. Ay, hindi ko inaasahan na ikaw pa ang magbabayad, nakakahiya naman. Nagbatian kami ng kamao, walang problema, magkaibigan tayo. Sino ba ang magbayad pareho lang? Daba, pare, ipakilala kita. Matapos ang pagbati, hinila ko si Wenling na nasa likod, ito ang tanging kamag-anak ko. Siya si Wenling, babae, hindi marunong umasta. Madaling magkamali, pasensya na. Wenling, mag-hello ka. Si Wenling ay may malungkot na mukha, madilim ang ekspresyon. Si Long Daba ay seryoso, nag-atubiling tanong, Kuya Juan. Ito ang iyong kamag-anak, sumagot ako ng tiyak. Tunay na tunay. Nang makita ko ang pagkapuot sa kanilang mga mata, alam kong may masamang mangyayari. Sa isip ko, ay naku, matagal na ba silang magkaaway? Ang sirang sistemang ito ay sinabi lang sa akin ang pangkalahatang wakas at kaunting kwento. Hindi rin sinabing magkaaway sila sa simula. Nag-alinlangan akong tanong, magkakilala ba kayo? Napangiti si Long Daba ng pilit, may konting hindi pagkakaintindihan noon, pero dahil kamag-anak ka ni Kuya Juan. Ang hindi magagandang bagay ay maaaring kalimutan. Ang nakaraan ay nakaraan, tama? Ayaw mong magalit ang kuya mo. Pareho silang may masamang mukha, ngunit nagkamayan at nagkasundo. Kumain si Long Daba ng ilang subo at dali-daling umalis. Bago umalis, niyakap ako at bumulong sa tainga. Mag-ingat kay Wenling. Hindi ko maintindihan, paalam ng umiti at isinara ang pinto. Nais ko sanang tawagin si Wenling para kumain, ngunit nang lingon ako, sa isip ko, high explosive. Sumabog. Nang matanto ko ang nangyari, nakahiga na ako sa sahig. Madali akong pinatumba ni Wenling. Tinakpan niya ang bibig ko, galit ang tingin, halos baliw. Ang kalagayan niya ay hindi normal. Kaliwang binti sa bewang ko, kanang binti sa paa ko. Naggangalit ang ngipin na tanong, paano mo siya nakilala? Anong relasyon niyo? Mula sa lalamunan ko, may malabong ilanin na tunog. Si Wenling ay galit na nagtanong, hindi mo sasabihin. Ang tigas mo. Alam ko, lahat ay kasinungalingan. Hindi ko sasabihin. Pilit akong nagpupumiglas, may mahinang daing ng pagtutol. Elnen, ngumiti si Wenling ng masama, may kabaliwan sa boses. Kahit pigain ayaw sabihin. Mabuti, gagawin kitang hindi magsasalita. Napahagulhol ako sa sakit, may iyak ng kawalan ng pag-asa, yanan. Ngumiti siya ng masama, ang magandang mukha ay naging bali dahil sa matinding emosyon. Sinimulan niyang dilaan ang aking mga patak ng pawis. Pagkaraan ng ilang sandali, tahimik siyang umiyak, ang mga luha ay parabang mga butil ng kwintas na nahuhulog sa maputla niyang pisngi. Sa huli, mariin niyang niyakap ang leeg ko, umaalog-alog ang kanyang mga balikat, humihikbi siya ng may pagpigil. Ang boses ay puno ng walang hanggang hinanakit, bakit, pati ikaw ay. Lolokohin mo rin ako. Masyado siyang humigpit sa yakap, kulang sa oksigen ang utak ko. Parang medyo namamatay na ako. Bigla kong nakita ang nanay ko at ang bahay namin. Diyos ko, huwag naman magpaikot-ikot ang alaala, sumigaw ako sa isip. Buong lakas ko akong dumura sa mukha ni Wenling, tama sa noo. Sa wakas ay tumahimik na siya. Binitiwan niya ako. Huminga ako ng malalim, masakit, gusto kong umiyak. Pero lumuhod siya, umiyak ng mas malakas kaysa sa akin. Sinubukan kong tumayo. Pero ang itaas na bahagi ni Wenling ay nakadikit sa tiyan ko, at natatakot ako na baka mahulog siya kung titindig ako. Naramdaman ko ang hiya at pagkalito. Sa isip ko, sirain na lang ang lahat, bilisan mo. Matagal akong nakahiga, ngunit tahimik pa rin akong tumayo at niyakap siya. Si Wenling ay umiyak ng malakas sa braso ko habang nakayakap. Paminsan-minsan ay ginagamit ang kaliwang kamay ko para punasan ang sipon. Nagtaas ako ng kilay sa pagtataka. Hayaan na lang. Hindi madali para sa ating dalawa, sabi ko habang tahimik na pinupunasan ang sipon sa sahig. Pareho akong mahal at galit kay Wenling. Bakit ka umiiyak? Sabihin mo, ano ang niloko ko sa'yo? Sumunggab ka agad sa akin, tinakpan pa ang bibig ko. Binigyan mo ba ako ng pagkakataong magsalita?
Ikaw ay isa ng boss. Hindi mo ba alam na mas maraming kaibigan ay mas maraming landas? Ipinakilala kita sa marami. Ano ang layunin ng lahat ng pagod ko? Hindi ba para maghanda ng daan para sa'yo? Hindi ko alam kung anong alitan ang nasa pagitan nyo. Kung ito ay mga maliliit na sagabal noong bata pa kayo, normal lang iyon. Bakit kailangang umabot sa puntong hanggang kamatayan? Inilibing ni Wenling ang kanyang mukha sa dibdib ko. Walang sinabi. Hinawakan ko ang ulo niya at pinakalma ang boses ko. Lumaki ka na, Wenling. Dapat mong maintindihan. Hindi kita kayang protektahan habang buhay. Tao lang ako, tatanda. Mapapagod at sa bandang huli ay mamamatay. Kung ganito ka, paano ako magkakapanatag? Kung darating ang araw na nakahiga ako sa kabaong at marinig na inaapi ka, mamatay akong hindi mapakali. Lalong humigpit ang kanyang mga kamay sa manggas ko at dahan-dahang lumuwag. Inayos ko ang gilid ng kanyang damit upang matakpan ang anumang nakalantad at mahinang sinabi. Kumain pa tayo ng ulam. Huwag nating sayangin, marami itong nagastos. Ilagay mo ang iyong puso sa iyong tiyan. Hindi kita sasaktan. Hindi gaanong masarap ang pagkain na ito. Sa pangkalahatan, pinakain ko siya ng ilan. Siyempre, kapag sili ang iniaalok, inirapan niya ito ng mayabang. Pagsapit ng gabi, sa kwarto, nag-empeke ako ng mga gamit. Sumunod siya sa akin at mahinang sinabi. Isama mo ako. Tahasang tumanggi ako, hindi pwede. Sa tabi ko, ibinaba niya ang kanyang mga mata, nanginginig ang mahahabang pilik mata. Matibay ang boses na sinabi, Cheng Juan, ito ay isang utos. Umiling ako ng walang magawa, kahit utos ay hindi pwede. Ay, kunin mo ang shirt na yon mula sa aparador. Nagmaktol siya ng tse at kinuha ang shirt. Isama mo ako. Araw-araw akong nagsusuot ng palda, maaari kong itaas ang laylayan at ipakita sa iyo ang ilalim na may pag-ayaw. Kahit anong gusto mong gawin, pwede. Gusto mo ba ng kulay ng oso? Bahagya kong tinapik ang ulo niya. Binalaan siya, ginagalaw mo na naman ang aking pambatang babasahin. Bawasan mo ang pagbabasa. Huwag kang masira. At sa totoo lang, kahit ikaw ay si Ultraman, hindi rin pwede. Hinawakan ko ang ulo niya, hinampas niya ang kamay ko. Pumikit siya, nanlilisik ang mata, masama ang ugali tulad ng isang bomba na pumuputok agad. Pinisil ko ang namimigat kong talukap ng mata, sumuko na ako. Ganito na lang. Sa oras ng pagtulog, kakantahan kita ng lulabi. Hindi ba gusto mo iyon mula pa noong bata ka? Napabuntong hininga ako sa isip, Diyos ko. Sa wakas ay tumigil na siya sa pag-aaway. Kaya, sa bisperas ng pag-alis, kinailangan kong kantahin muli ang lumang awit na yon. Tahimik siyang nakahiga sa tabi ko, hawak ang braso ko. Ang ulo ay nakasandal sa kaliwang balikat ko, mahinang humihikbi. Ang mga mata ay puno ng pag-asa at tamis. Dahan-dahang naging hugis gasuklay at sa pagdinig, unti-unting pumikit sa himig. Nakipag-isa sa madilim na langit. Hoy, nakatulog na siya ng maayos. Pero hindi ako makatulog. Sumumpa ako sa isip, sinabing matutulog ngunit hindi. Sinabing hindi matutulog ngunit nais matulog. Paikot-ikot, nakatulog. May bigat pa sa dibdib na hindi mawala, walang magawa, palihim akong nag-ikot. Dahan-dahang iniunat ang kanang kamay, marahang hinawakan ang kanyang manipis na kilay, ang maliit na ilong, ang matamis na dimple, at ang malambot na talukap ng mata. Kahit sa gabing walang liwanag, kayang hubugin ng utak ko ang kanyang anyo ng malinaw. Mukhang mas bilog na ang kanyang mukha kaysa dati, mas mahaba at malalim na ang kanyang kilay, mas malapad at mataba na ang kanyang palad. Mas komplikado na rin ang kanyang puso, hindi ko na malayan. Lumaki na siya. Namumukadkad siya sa liwanag ng araw, lumalaki ng malusog. Ang pamumukadkad ng isang bulaklak ay hindi lang nangangailangan ng tubig at pataba, kundi pati ng sikat ng araw. Itinaas ko lang ang tangkay ng munting bulaklak para harapin ang araw, napakabilis ng lahat. 12 taon, isang kisap mata. Hinahagod ko ang malambot na pisngi ni Wenling. Si Wenling naman, sa kanyang pagtulog, hinihimas ang kanyang mukha sa magaspang kong daliri. Napakasarap, lahat ay nasa anyo na ng matatanda. Lumaki na siya. Nakaramdam ako ng kapanatagan. Tahimik akong nahiga pabalik sa higaan. Unti-unti, hindi na niya kailangan ang aking pagsama. Matulog ka na. Munting Wenling, dapat lagi kang masaya. Huwag kang mag-alala. Pagdating ng umaga, sisikat pa rin ang araw. Maraming lugar ang nilakbay ko. Maraming litrato ng tanawin ang kinuha ko, paminsan-minsang ipinapadala kay Wenling, hindi siya nasisiyahan. Gusto niya ng larawan ko at hinihingi ang video call tuwing gabi. Sa tawag, minsan nasa kumpanya siya at nag-overtime. Sa pahinga, inihahantong ang mukha sa mesa, parang malambot na slime na inaantok. Minsan suot ang jacket ko. Nakahiga sa kumot, bawat dalawang pangungusap ay sumisinghot ng malalim sa jacket, na may lasing na ekspresyon. Napabuntong hininga ako sa loob, hindi ko kaya. Sobrang abstract, kahit alam ko. Ginagamit niya ang sarili niyang paraan para ipakita ang hindi pagkontento. Pero wala akong magawa, kailangan kong magbingi-bingihan. Walang magawa, naisip ko. Wala na akong takas. Kamakailan lang, nagsimula na akong uminom ng gamot. Hindi ako pwedeng bumalik, hindi sa buhay na ito. Kapag bumalik, malalaman niya. Kailangan kong magkunwaring naglalakbay-lakbay para madaya siya, at totoo nga. 1 linggo lang ang nilalaro, ramdam ko na ang kawalan ng lakas.
Hindi na kaya ng katawan ko ang mas malayong paglalakbay. Nakakainis, ganito kaaga sumuko. Sabi ng sistema 1 buwan. Pero 1 linggo lang nang hina na. Ako at si Wenling ay nanirahan ng 6 na taon sa White City at ang natitirang 6 na taon sa Yao City. Ang White City ay itinuturing kong bayan ko bilang isang time traveler. Walang dahilan kung bakit ako bumalik, gusto ko lang bumalik sa pinagmulan. Gamit ang pera, nagrenta ako ng silid sa loob ng lungsod, nagbayad ng 1 buwang upa, at nagbayad sa may-ari para maghatid ng 3 pagkain sa pintuan sa loob ng 1 buwan. Inayos ang higaan, inilagay ang mga damit at sinabi kay Wenling sa telepono na maglalakbay ako sa ibang bansa. Mawawalan ang signal ang telepono sa ibang bansa, kaya mawawala ako ng ilang panahon. Huwag masyadong mamiss ang iyong tatay. Ang sagot niya ay isang emoji ng gitnang daliri at 2 60 segundong voice message, pagkatapos ay tumawag. Kagat ko lang sinagot, galit siyang nagbaba. Katatapos ko lang ibaba ang telepono. 又来的电话，一接通依然被温玲秒挂断，真是调皮。 Nag-isip ako at sumagot, huwag masyadong magpakahirap sa trabaho. Matulog ng maaga, kumain ng tamang oras, kumain ng maraming gulay. Sapat ang oras ng tulog. Sa mga araw na wala ako, alagaan mo ang sarili mo. Alam ko na, emoji ng paglabas ng dila ni Cheng Juan na tanga. Tinitigan ko ang telepono, umiti ng tanga. Pagkatapos, naisip kong sobrang tanga. Nagkunwari akong seryoso sa nakapatay na screen, pero hindi ko mapigilang ngumiti muli. Kasalanan ni Wenling, lagi niyang binabawasan ang aking sense of humor. Hindi ko makakalimutan. Ang unang pagkakataon na nakita ko si Wenling noong malayong hapon, sa suburb ng White City. Suot niya ang ilang kupas at hindi bagay na sira-sirang damit. Maikli ang basang buhok, may muta sa gilid ng mata, at halata ang mga peklat sa kamay. Buong katawan niya ay dilaw at payat, maliit ang mukha, kaya lalong naging kakaiba ang laki ng kanyang mga mata. Mukha niya ay kulay dilaw, itim ang balat, parang bagong silang na unggoy. Pangit siya, may lubid sa lig niya, at ang kanyang mga magulang ay humihila sa dulo ng lubid. Sa mundo ng nobela, walang batas, at lalong walang pulis, kahit kakaiba. Pero iyon ang katotohanan. Lumapit ako at nagtanong. Ano? Ang 2 tusong mag-asawa na nagkukunwaring tapat ay nagtinginan at nagbigay ng presyo. Ginoo, kung gusto ninyo 30,000, kunin nyo. Tinawad ko sa 19,800. May natira pang 200 sa bulsa, sa wakas, nabili ko. Pagkatapos, gumastos ako ng 20 para magrenta ng silid na nakabitin sa isang malapit na motel at bumili ng 8 bola-bola. 3 para sa akin, 5 para sa kanya. Mabilis siyang kumain, pinupuno ang kanyang bibig ng siopaw, hindi na minunguya pa. Kumakain na tumutulo ang kata sa bibig, pagkatapos kumain ay yumuko siya at hinila ang laylayan ng aking damit. Mahinang nagmakaawa, sabihin mo muna sa akin. Ano ang pangalan mo? Umikot ang kanyang mga mata, itinaas ang malinaw na mga mata. Mahiyain na sumagot, Wenling. Hinaplos ko ang magulo niyang buhok. Nalambot ang puso ko, bumili ulit ng 1 mangkok ng noodles. Sa silid na nakadikit sa pader, kahit maligo. Magpalit ng damit o matulog, siya ay napakasunurin. Hinayaan niya akong punasan at palitan siya. Nasiyahan ako, hindi ba't mabuting bata ito? Maliban na lang sa malungkot niyang pinagmulan, talagang sunurin siya. Tapos, nakatakas siya sa gabi. Kung hindi dahil sa pag-ihi ko sa gabi, baka hanggang umaga ko pa siya mahahanap. Naghanap ako sa paligid, wala siya. Kailangan ko na lang bumalik sa inn. Ayaw ko bang hanapin? Wala na akong magagawa. Madilim sa labas, hindi makita ang daan, talagang hindi ko siya mahahanap. Wala na akong paraan. Bumalik ako sa likod ng inn, biglang may narinig akang meow. Sinundan ko ang tunog, may nakita akong puting pusa na nakaangal sa isang berdeng basurahan sa tabi ng likod pinto. May kakaibang ingay sa loob ng basurahan, kaya binuksan ko ang takip. Amoy na amoy, at may 2 itim na mata na nagtitigan sa akin. Grabe ka talaga. Itinaas ko ang aking hinlalaki sa kanya, may mga dahon ng gulay sa kanyang balikat at buhok. Habang nagtitinginan kami, kumukuha siya ng mga dahon at kumakain. Pagkatapos, nakatakas siya ng 3 beses pa, at nahuli ko siya ng 3 beses. Napagod na ako sa paghuhuli. Ayaw ko nang asikasuhin, pero natatakot akong madukot siya ng masamang tiyuhin, kaya kailangan ko siyang alagaan. Wala na akong paraan. Ilang sandali pagkatapos ng 2 takas, nilagnat si Wenling dahil sa ulan. Wala akong magawa, 2 araw akong nag-leave para alagaan siya. Hindi ako marunong mag-alaga ng bata, sunod lang ako sa bili ng doktor sa botika, nag-aral ng mga bagong kaalaman. Inisaulo ko ang mga pagkain na bawal at pwedeng kainin. Una, binigyan ko si Wenling ng ilang tableta ng lagnat. Nang magising siya, bumili ako ng puting lugaw at tokwa. 1 kutsara ang pinakain ko sa kanya. Pumikit siya, mukhang may sakit. Bigla siyang tumingala sa akin, matagal na hindi nagsalita, tapos biglang bumulong ang paos niyang boses. Bakit mo ako ginaganyan ng mabuti? Hindi ko alam kung paano sasagot, kaya inipit ko na lang ang kutsara sa kanyang bibig. Kumain ka na lang. 1 kutsara, walang inik. Matapos siyang gumaling. Hindi na siya tumakas. Sinabi lang niya, hindi na ako tatakbo. Hintayin mo akong lumaki ng kaunti, saka mo na ako kunin.
Ang mga salitang ito ay parang malamig na tubig sa aking ulo. Na-freeze ang utak ko, parang biglang pumantay ang mga tiklop ng aking cerebral cortex na unat. May bigla ang pagre-relax, parang naglalakad sa kabubatan ng Norway. Sa wakas naintindihan ko kung bakit laging tumatakbo itong putang inang bagay. Dahil pala yon, akala ko hindi kami tugma sa astrolohiya. Galit na galit ako. Parang namumula ang mukha ko, medyo umiinit. Huwag kang mag-alala. Hindi ako interesado sa mga batang babae. Nakakainis siya, kaya ipinasok ko na lang siya sa paaralan. Talagang mundo ng nobela ito. Kahit na ipinasok ko si Wenling, 12 taong gulang at halos hindi nakapag-aral ng elementarya, sa high school, sa entrance exam ay nakapasok pa rin siya sa top 10 ng taon. 666. Talagang kontrabida, ipinanganak na may malaking chip. Hindi na nagkunwari. Lumipas ang mga araw. Matapos maging matatag ang trabaho. Nagrenta ako ng isang silid, dahan-dahang bumili ng mga kasangkapan. Maliit ang sweldo. Sapat para mabuhay, halos makapag-ipon ng kaunting pera, pero hindi marami. Minsan kailangan kong mamulot ng mga bote at karton para pandagdag sa gastos. Isang ikot, makakakuha ako ng 50 hanggang 60 piso. Pwedeng bumili sa kanya ng maliit na hamburger at ilang libro. Si Wenling, 2 kagat lang sa hamburger, ang natitira ay akin. Mahilig ako sa hamburger, masarap. Siya naman ay mahilig magbasa. Nagbabasa siya ng mga libro tungkol sa ekonomiya, kultura, at sining. Bukod sa pagtakbo sa parke para mag-ehersisyo at mamulot ng basura, siya ay disiplinadong nag-aaral. Sa gabi, kapag walang ginagawa, kumukuha ako ng ilang libro na nabasa na niya at tahimik na nagbabasa sa tabi ng kama. Hindi malaki ang bahay. Pero may lampara at mesa at upuan. Minsan si Wenling ay nagpupuyat sa pagbabasa, nagtitimpla ako ng gatas at mga masusustansyang pagkain para sa kanya bilang merienda. Sa gabi, natutulog si Wenling sa looban. Bata pa siya. Natatakot akong mahulog siya sa sahig kung matulog sa gitna. Kung hindi siya sumunod, madalas akong makagat. Pero sa tingin ko, habang lumilipas ang panahon, mula junior high hanggang senior high. Mula unang taon hanggang pagtatapos ng senior high, lumalaki siya, unti-unting nagiging bilugan ang kanyang mukha at katawan. Isang kamay ay hindi na kayang suportahan ang kanyang pisngi, ang balat ay malambot na parang pwedeng pumutok. Ang kanyang ugali ay unti-unting nagbago mula sa malamig at malungkot tungo sa optimistiko at malambing. Maliban sa paminsan-minsang pagiging baliw o tahimik na pagtitig sa malayo, lahat ay normal. Lagi kong ipinagmamalaki na inalagaan ko siya ng mabuti noong siya ay 18 taong gulang. Matapos ang pagsusulit sa kolehiyo, sa kanyang pagdiriwang ng pagtanda, bumili ako ng 0 pulgadang malaking cake. Hindi ako nagkakait. Pero dahil lang sa sobrang laki ng binili ko, unang beses ko kasing bumili, walang konsepto sa laki. Palagi akong nagtitipid, dati tuwing kaarawan ay pansit lang na may itlog at manok ang kinakain, ngayon ay nagkaroon ng pagkakataong maging maluwag. Hindi inaasahang sobra pala. Nakita ni Wenling ang cake at mumiti ng matamis. Dahil kilala ko ang kanyang personalidad, naramdaman ko na parang malamig ang leeg. Ang dami nito, ano? Pagkain bago mamatay. Pagkatapos nito ay wala na. Magsalita ka. Nanginginig ako sa takot. Ito binabati lang kita ng maligayang kaarawan at maligayang pagtanda. Matagal niya akong tiningnan hanggang sa kinilabutan ako sa buong katawan. Inalis niya ang tingin at bumuntong hininga. Para bang sumuko na siya, nag-ikot ng balikat. Tama nga, oras na. Bilhan mo ako ng alak para lumakas ang loob. Kahit hindi ko maintindihan kung ano ang kaugnayan ng pagtanda at pagpapalakas ng loob. Pero dahil siya ang may karawan, ano pa ba? Bumili na. Bumili ako ng 1 kalahating kilong puting alak. Nang makita ni Wenling ang puting alak, unang nagulat, pagkatapos ay ngumiti ng maganda. At biglang tumawa ng malakas, tumalon sa kama, tinanggal ang tsinelas. Inilubog ang ulo sa unan at inilog, tumatawa hanggang sa nanginginig ang buong katawan. Hindi ko pa siya nakita na ganito kasaya. Pagkatapos tumawa, pinunasan niya ang luha at mahinang nagsalita. Cheng Huan, ang cute mo. Nakahiga siya sa kama. Inangat ang 2 puting binti, sinenyasan akong lumapit. Bago pa ako makariak. Agad na inabot ang kamay at pinindot ang leg ko, mahina ngunit may lakas, nag-iwan ng masakit na marka ng ngipin sa batok. Pagkatapos kumagat, nagtanong pa. Wow, aso ka ba? Nagkunwari siyang seryoso. Agad akong nagbago ng sinabi, huminga ng malalim. Hindi pwede. Gusto mong matulog ng magkasama? Tanong niya muli. Ngayon kahit tanga ay mauunawaan na kung ano ang ibig sabihin. Nag-isip ako sandali, ngumiti ng may pagtanggap. Hindi, para sa taong mamahalin mo sa hinaharap. Sabi ko. Hinimas ko ang kanyang maputing ilong at ginawan ko siya ng mukha. Maligayang kaarawan. Wenling, mahalin mo ng mabuti ang sarili mo. Ngumiti muli siya, ang mainit na sikat ng araw ay sumabog sa maliwanag na mukha. Parang binigyan niya si Wenling ng kumikinang na gintong liwanag, siya ay nagniningning. Inihagis ng simoy ng hangin ang kanyang buhok. Ipinikit niya ang mga mata, inangat ang ulo patungo sa araw sa labas ng bintana. Tahimik na luha ang dumaloy sa magkabilang pisngi. Noong araw na yon ay maaraw. Tumawa siya ng nagniningning.
Pagkagising sa umaga, pumunta ako sa salamin para magsipilyo at maghugas ng mukha. Ang mukha ko ay puno na ng malalim na kulubot. Ikalawang linggo pa lang ang nakalipas, kulay abo na ang kalahati ng buhok, may ilang ngipin na rin ang maluwag. Inahit ko ang puting balbas, inayos ang sarili. Kahit matanda na, kailangan ko pa ring maging dekalidad na lalaki. Nitong mga nakaraang araw ay nanatili sa bahay, takot na may makakita ng aking abnormalidad. Palagi akong nasa loob ng bahay. Ngayon ay hindi na napigilan, gusto nang lumabas. Inalis ko na ang size card sa telepono. Ang chat ko kay Wenling ay tumigil 2 araw ang nakalipas. Sinabi ko sa kanya na alis ako ng bansa. Sumagot siya na pagbalik ko, bibigyan niya ako ng masarap na bunga. Mabait pala siya, binibigyan pa ako ng prutas. Mas mabuti kong burger. Isinuot ko ang maskara at salamin, dumukot ng tungkod, dahan-dahang naglakad patungo sa pamilyar na parke. Ang parke ay pareho pa rin mula 6 na taon, walang malaking pagbabago. Ang semento at damo ay malamang na inayos. Mukhang malinis. Sa jogging path, paminsan-minsan ay may mga taong tumatakbo, may matatanda at bata. Ang mga bata ay walang muwang, nagtatawanan at naglalaro. Suminghat ako ng hangin. Ang nakakainam na amoy ng kabataan, napakatamis. Umupo sa bangko ng parke. Pinagmamasdan ang kasiyahan. Habang pinapanood, unti-unting bumaba ang ulo. Hindi na malayan ay nakatulog. Ang panaginip ay malabo at guni-guni, nahawakan ang lalim ng alaala. Nanginginig ngunit hindi malilimutan. Bata pa ako ay pilyo, hindi ko nakita ang tatay. Sinanay lang ang nag-alaga sa akin. Sa alaala, sinanay ay marunong manahi, maglaba. Magluto, walang hindi kaya. Noong bata ako, gusto ko lang manghuli ng pugad ng ibon. Magpana, makipag-away araw-araw sa iba, hindi mahilig mag-aral. Lagi akong naglalaro at nagtatawanan. Lagi siyang seryoso at nakakunot ang noo. Mahigpit na sinasaway ang aking mga pagkakamali. Ngunit tuwing matapos ang sermon, pasok sa kaliwang tenga, labas sa kanan. Patuloy pa rin ako sa aking ginagawa. Hindi niya ako mapangasiwaan sa pag-aaral, ngunit tuwing gabi kapag walang ginagawa. Tiyak na ituturo niya sa akin ang mga kasanayan sa buhay ng may pasensya. Kapag tamad ako sa bagay na ito, gagamit siya ng kawayan na may asin. Habang naglilinis, nagdidisinfect. Sa isang araw noong siya ay 11 taong gulang, bigla niya akong hinatak pauwi mula sa paaralan. Siya mismo ang naligo sa akin at pinagsuot ng bagong damit at dinala ako upang kumain ng una kong malaking handaan. Isang balde ng hamburger. Ako, mapaglaro, ay hindi naintindihan. Alam ko lang kumain. Si inay ay nanonood sa akin kumain, nang may pagmamahal na patuloy na nakatingin. Kahit na nahulog ang ketchup at pritong patatas sa aking pantalon, marahan lang niyang tinapik ang aking binti, hindi ako sinigawan. Marahan siyang nagmamadali, sabi, kumain ka na, malamig na at hindi masarap. Hindi ko na malayan na ang aking ina na payat na halos buto na, sa susunod na araw ay magiging isang bunton sa bundok, at kasama ng maraming bunton. Magiging alaala ng mga nabubuhay. Ang araw ng kanyang pagpanaw ay tila normal, personal niya akong inihatid sa paaralan. Ngunit bago umalis ay bigla siyang lumingon at tinawag ako, anak. Kumain ka ng mabuti, matulog, mahalin mo ang iyong sarili. Iyon pala ang huling maiinit na paalala ni inay sa akin. Nang makita ko siyang muli, nakalagay na siya sa maliit na kahoy na kahon. Isang malaking tao, nakakulong sa isang napakaliit na kahon. Nakatulala akong nanood ng buong proseso ng paglilibing sa aking ina. Tila nakabuka ang bibig ko ngunit walang lumalabas na tunog. Gustong umiyak. Ngunit kahit isang patak ng luha ay hindi dumaloy. Ang makapal na prosesyon ng paglilibing ay tila walang laman, parang ako lang mag-isa. Wala akong naririnig, wala akong nakikita, tila huminto ang oras. Hanggang sa tuluyan nilang tinakpan ng malambot na lupa ang kahon na naglalaman ng aking ina. Sa sandaling iyon, nanginginig ang aking katawan. Walang katapusang kalungkutan ang sumugod sa aking utak, halos hatiin ang aking kaluluwa sa dalawa. Sumigaw ako ng matindi. Inay! Kasunod nito, isa pang masakit na tawag ang pumutol mula sa aking lalamunan. Mula sa araw na yon, bigla akong lumaki. Hindi na ako naging pilyo. Mahilig akong kumain ng hamburger. Namimiss ko ang lasa ng lutong bahay ni inay. Kakain ako ng mabuti. Matutulog, alagaan ang sarili ko. Gusto kong mapanatag si inay. Pagkatapos noon, nabuhay ako ng 5 taon sa tunay na mundo sa ampunan. Paglabas ko ng 16 na kaarawan, naghanap ako ng trabaho, at hindi nagtagal ay nabangga ako ng sasakyan at namatay. Patay na, ano pa ba? Hindi ko inaasahan na mapupunta ako sa isang nobela. Akala ko makikita ko si inay. Sa panaginip, unti-unting lumitaw ang imahe ni Wenling. Mula pagkabata, si Wenling ay palaging isang huwarang mag-aaral sa paaralan, ang masunuring anak sa paningin ng mga kapitbahay. Ang anak ng ibang tao, matalino at masipag. Ngunit sa tigang at nakasusuffocate na lupa. Paano masisilang ang isang dalisay at walang bahid na bulaklak? Noong bata pa si Wenling, mayroon na siyang kakaibang malamig na ugali. Titingnan niya ng malamig ang mga may sakit na pusa at aso na nakahiga sa tabing daan at namamatay ng masakit, ang mga sugatan na ibon na nahulog mula sa sanga. Itatago niya ang mga ito sa kanyang palad, hindi dahil sa kabutihan, kundi dahil gusto niyang ihaw at kainin.
Ngunit kapag may ibang tao, magpapakunwari siyang isang batang may empatya, mag-aamoy na naawa sa mga hayop. Kahit wala pang 2 segundo, mamumula ang kanyang mga mata at dadaloy ang luha. Hindi ko alam kung ilan sa mga ngiti ni Wenling ay mula sa puso. Ginawa niya ang ngiti na kanyang maskara. Noong una, kaya kong malaman kung totoo o hindi, ngunit habang lumalaki, lalong naging mahirap makilala. Sa mga taong kinasusuklaman niya, ang paghihiganti ni Wenling ay ginagawa ng palihim. 1 taon at kalahating nakalipas, kung hindi dahil sa isang proyekto na nagkataong dumating sa baryo ng kanyang mga magulang, hindi ko malalaman na ang kanyang paghihiganti ay napakatindi. Ang paghihiganti ay napakahusay, walang naiwang bakas. Iyon ang pinakamalapit na pagkakataon na nilayuan niya ako. Pumunta ako sa baryo ng umaga, at pagbalik ko ng tanghali ay agad niya akong ipinatawag. Si Wenling ay wala pang 6 na buwang graduate. Ngunit nakagawa na siya ng isang kumpanya na hindi naman maliit. Nakaupo siya sa malaking upuan ng chairman. Ang malaking anino mula sa bintana ay natatakpan ang karamihan sa kanyang mukha. Ang kanyang mukha ay may liwanag at dilim, ang pormuladong magandang ngiti ay may malamig na halimaw, ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Tumingin siya sa akin at mahinahong nagtanong, "Cheng Huan, sa bagay na yon, sa tingin mo tama ang ginawa ko?" Nag-isip ako. Nilapitan ko siya, hinawakan ang kanyang mga kamay at ipinuna sa aking suit, "Munting Wenling Di. Hindi ko naranasan ang iyong paghihirap, kaya wala akong karapatan na magpayo. Hindi lahat ng alaala ay matamis eh. Hindi rin lahat ng sugat ay mapapatawad. Ngunit umaasa pa rin ako, huwag mong hayaang ang mga taong iyon ay madumihan ang iyong mga kamay." Tahimik siya ng matagal, ibinaba ang kanyang pag-ingat. Inilapit ang kanyang ulo sa aking tiyan, at bumulong ng may lungkot, "Huwag mo akong ipagkanulo. Cheng Huan, ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko." Nakakatawa, kinurot ko ang kanyang ilong. At biniro, "Bobo, saan ka humahawak? Ibaba mo ang kamay mo." Walang pag-ibig na walang dahilan, at walang puot na walang dahilan. Ang tunay na pag-ibig ay makukuha lamang sa pamamagitan ng tunay na puso. Pumikit ako at biglang nagising mula sa panaginip. Naguguluhan akong tumingin sa paligid, ang ibang tao sa parke ay kumakanta, sumasayaw, at nagrarap, masaya ang lahat. Ang kaligayahan at kalungkutan ng tao ay hindi magkatulad. Puno ng saya ang parke, ako naman ay nakatitig lang sa aking mga paa at nag-isip. Nadama ko ang kalungkutan. Sa sumunod na linggo, halos araw-araw akong naglalakad sa parke. Walang dahilan, doon lang ako nakakaramdam ng kapanatagan. Si Wenling ay mahilig tumakbo. Tumakbo siya sa parking ito sa loob ng 6 na taon. Maraming alaala ang dala ng parke para sa amin. Hindi ko kayang iwan o itapon. Ang damo sa parke ay naging dilaw at berde, berde at dilaw. Ang orasan ng panahon ay hindi tumitigil. Hanggang sa ika-4 na linggo, halos hindi na ako makapanatiling gising. Maraming masasayang litrato ang nasa gallery ng telepono, pati na rin ang kanyang mga larawan mula pagkabata. Kahit na ilang beses akong nagpalit ng telepono. Naikip ko pa rin lahat. Nakahiga sa kama, malabo na ang aking isip. Parang panaginip, bigla kong naalala ang maraming bagay mula noon. Ang kanyang unang medalya. Ang unang ngiti, ang unang iyak, ang aking unang pagluha. Ang unang pagkain ng hamburger, ang unang pagkakita sa sistema. Noong una akong kausapin ng sistema. Akala ko may marumi akong nadatnan. Sinabi nito na iligtas at alagaan ang maliit pang kontrabida, at sinabi sa akin ang bahagi ng kwento. Nagsimula akong mamuhay ng bago, at tumahimik na ang sistema hanggang sa kaarawan ni Wenling na 16. Nagpakita muli ang sistema, sinabi na handa na akong umalis. Bilang gantimpala sa aking masigasig na pag-aalaga sa kontrabida sa loob ng 4 na taon. Ito ay magbibigay sa akin ng bagong katawan sa tunay na mundo. Tumingin ako kay Wenling na seryosong nagbabasa, bigla ko naramdaman na siya ay katulad ng dati kong sarili. Nakakaawa, kaya marahan kong tinanong, pwede ba akong manatili ng ilang taon pa? Hanggang sa kayanan niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Sumagot ang sistema, pwede rin. Ang pananatiling ito ay umabot ng 8 taon. Kung hindi lang biglang nagpakita muli ang sistema 1 buwan na ang nakalipas, halos nakalimutan ko na ito. Ang halaga ng mahabang pananatili ay, sa loob ng 1 buwan, ako ay magiging matanda at mamamatay mula sa kabataan. Hindi masakit, ngunit madali akong maging lito. Labis akong nag-aalala. Ang matigas na ugali ni Wenling ay maaaring masira ang kanyang isipan dahil sa aking kamatayan at magawa niya ang isang hindi mapapatawad na malaking pagkakamali. Dagdag pa rito, pinagbawalan ako ng sistema na sabihin ang anumang impormasyon tungkol sa paglalakbay sa oras. Anong gagawin? Pag-iisip. Ang tanging paraan ay itago. Wala talagang paraan, kailangan ko munang lokohin siya. Kapag lumayo na ang relasyon namin at humina na ang damdamin, kahit malaman niya na inilibing na ako, hindi na dapat magkaroon ng malaking emosyonal na reaksyon. Dahil ang oras ang pinakamahusay na gamot para pawiin ang lahat ng saya at lungkot. Huling 2 araw. Ako ay madalas na nananaginip at unti-unting nababawasan ang oras ng pagkagising. Puti na ang lahat ng aking buhok. Nalagas ang karamihan ng ngipin, kulubot na ang balat sa buong katawan, parang namamatay na matandang unggoy na walang balahibo. Napakapangit.
Hindi ako makagalaw, alam kong malapit na akong mamatay. Wala naman masama sa panaginip. Ang mga pira-pirasong panaginip na ito, kapag pinagsama, ay ang isang buhay na puno ng hirap at pagtitiis, ngunit may ngiti rin. Hindi bababa sa nakikita ko ang aking buhay, hindi ako nabubuhay ng walang kabuluhan. Ilang tao sa kanilang buhay ang hindi natagpuan ang kahulugan ng pamumuhay. Wala silang magawa kundi sumabay sa agos. Habol sa pera, karangalan, posisyon, at kagandahan. Ngunit sa huli, hindi nila alam kung bakit sila naghahanap o bakit sila nababaliw. Tulad ng unggoy na sumusubok sumalo ng buwan sa tubig, lahat ay walang laman. Kung ikukumpara, maswerte ako. Ngunit lalong lumalala ang mga guni-guni. Mahina kong narinig ang tunog ng pagbubukas ng pinto. Parang may ilang malalaking lalaki na pumasok sa kwarto. Teka, parang hindi ito Chengdu. Mali, paano sila nakapasok? Naghiwalay ang mga tao. Isang matangkad na figura ang lumapit. May pamilyar na pabango sa kanya. Cheng. Juan, parang boses ni Wenling. Paano ka? Naging ganito. Tumingin siya sa lahat, nag-utos. Lumabas kayo lahat. Umupo siya sa tabi ng kama, inayos ang aking kumot. Medyo namumula ang kanyang mga mata, marahan niyang tanong, Cheng Juan. Narinig ko na ang mga ligaw na pusa at aso kapag malapit ng mamatay ay pumupunta sa isang sulok at tahimik na naghihintay ng kamatayan. Paano mo? Maaaring maging katulad nila. Umiti ako ng pilit, malabo ang aking boses na tanong. Wenling, naniniwala ka ba sa liwanag? Siya ay mahinahong sumagot, naniniwala ako. Dati ay bigla akong dumating sa iyong tabi. Ngayon ay payapa na ang lahat, oras na para umalis. Ikaw ba ay isang anghel? Tumawa ako ng bobo at sinabi, hindi, ako si Spider. Patawarin mo ako, hindi ko na kaya. Unahin kitang pasayahin, Wenling, kahit anong mangyari. Maging masaya ka araw-araw, maniwala ka, pinalaki ka ng pagmamahal. Hindi ka mas mababa kaninuman. Tumigil siya sa pagsasalita, pinupunas na lamang ang kanyang luha. Mapalad ako, sa huling 2 araw ng aking buhay, ang pinakamamahal ko ay nasa tabi ko. Siya ay nagluto para sa akin ng pinong-pinong lugaw, isa-isang pinakain sa akin. Siya ang umakay sa akin pababa ng hagdan. Hakbang-hakbang na pumunta sa parke upang manood ng tanawin. Siya mismo ang naglagay ng pilak na singsing sa aking daliri, nakaumbok ang labi, ngunit puno ng luha ang mukha. Palagi kong pinapangarap pagkatapos nating magpakasal, bibili tayo ng isang villa bilang bahay kasal. Gusto kong lagyan ng mga litrato nating dalawa na nakasuot ng damit pangkasal. Gusto kong araw-araw na magsuot ng iyong damit at tumakbo sa paligid ng bahay. Gusto kong dahan-dahang samahan ka sa parehong panahon. Sabay tayong tatanda. Kung maaari, gusto ko pang mauna sa iyong pagpanaw. Sa ganitong paraan, ako ay mahihiga sa kama, at ikaw ay mahigpit na hahawak sa aking kamay. Sa paligid ay ang ating mga anak at mga anak ng ating mga anak. Ikaw ay iiyak ng nakahihiya sa harap ng mga bata. At maaari kong haplusin ang iyong ulo, haplusin ng haplusin. Unti-unting humina ang kanyang boses. Puno ng walang hanggang pag-asa at kalungkutan. Cheng Juan, sa sandaling isuot ko ang singsing sayo. Hindi ba tayo naging tunay na mag-asawa? Gusto kitang kasama hanggang sa pagtanda. Dahan-dahan kong pinunasan ang kanyang mga luha, ngunit kahit anong punas, hindi na ito matuyo. Ang mga litrato sa album ng telepono, hindi ko namamalayan, marami pang nadagdag. Yaong mga magaganda o masasakit na nakaraan. Mga ngiti, mga iyak, mga tamis. Mga pait, mga mabuti, mga masama. Lahat ay naging alaala sa isipan, naging patunay ng paglaki. Sa totoo lang, gusto kong sabihin kay Wenling. Hindi ako namatay, babalik lang ay hindi, mabubuhay ng maayos sa ibang mundo. Ngunit kahit ang mga salitang ito, ay haharangin pa rin ng sistema sa isang tunog na hindi maririnig ng iba. Wenling, sa totoo lang, ako ay muamua. Ikaw na asong sistema, teka lang, sistema. Sa labas ay may isa pang libreng laban. Nang sumikat ang araw ng huling araw, pinilit kong itaguyod ang aking katawan. Wala akong hindi sinabi sa kanya, mula sa pagkain at pagtulog hanggang sa pakikipagkapwa-tao. Lahat ay napag-usapan, ngunit nag-aalala na hindi niya kayang alagaan ang sarili. Kahit gaano siya kalaki. Ngunit sa aking paningin, siya ay palaging isang batang hindi lumalaki. Paano hindi mag-alala? Sa umaga ay may maikling paggising, sa tanghali ay muling naguluhan. Hanggang sa malapit na ang gabi ay bahagya akong makapagmulat ng mga mata. Pinapunta ko si Wenling sa parke, pinaupo ako sa ilalim ng isang luntiang malaking puno. Sa puno, paminsan-minsan ay may mga ibong nag-iingay, ilang paru-paro ang sumasayaw sa pagitan ng mga makukulay na bulaklak. Sa gilid ng langit, ang gintong takip-silim ay nagsisimulang sumilip. Mahina kong sinabi kay Wenling, Wenling, kaya mo bang gawin tulad ng dati? Tumakbo muli. Siya ay nagsimulang tumakbo, humarap sa lumulubog na araw, lalong bumilis. Malaya at masigla, ang mahabang itim na buhok ay sumasayaw sa hangin. Pinanood ko siyang tumakbo at tumakbo. Tumakbo at tumakbo, parang nangangarap, mula pagkabata hanggang sa pagtanda. Mula sa kaawa-awang maliit na tao, hanggang sa isang matangkad at magandang dalaga, lumalaki ng masaya sa sinag ng araw. Ang kanyang munting anyo at ang kanyang lumaking anyo ay unti-unting nagdikit sa aking paningin. Nagkaisa, mabuti, lumaki na. Panatag na ang loob ko.
Itinaas ko ang aking ulo, isang puting paru-paro ang dumapo sa mga siksik na sanga. Masayang iwinawagayway ang kanyang magagandang pakpak. Wenling, maging isang malayang paru-paro ka. Huwag hayaang palibutan ka ng sariling balot ng pupa, gamitin ang bagong silang na mga pakpak upang sugatan ang madilim na kulungan. Ilabas ang ulo mula sa naguguluhang impyerno, ipagpag ang mga pakpak at lumipad. Dapat kang masayang sumayaw sa mga bulaklak. Sa damuhan at sa mundo, tingnan ang makulay na mga bulaklak ng daigdig, pahalagahan ang magagandang tanawin sa daan. Mabuhay sa mundong puno ng tagsibol, wasakin ang lahat ng kawalan ng pag-asa at pagkalito, laging matatag na. Magpatuloy sa paglalakad. Ang aking itinaas na ulo ay dahan-dahang bumaba. Unti-unting lumabo ang paningin, kahit anong pilit na imulat, hindi na makakita. Cheng Huan, siya ay humihinal ng malakas, tila tumakbo sa tabi ko. Iniabot ko ang aking kamay sa harap at nagsaliksik ng walang ayos, hinawakan niya ito ng mahigpit. Gamit ang kanyang malambot na pisngi, marahan niyang hinagod ang bawat tuyot at magaspang kong daliri. Wenling, kailangan ko nang umalis, huwag malungkot. Sa mga araw na wala ako, kumain ka sa tamang oras, matulog. Alagaan mong mabuti ang iyong sarili. Ang kahulugan ng buhay ay wala sa haba, kundi sa lalim at lawak. Sa buhay kong ito, nakaranas ako ng sakit, pagkalito, at pagdududa. Ngunit salamat sa iyo, nagbigay kulay at tamis sa aking mahirap na paglalakbay, munting Wenling. Bata ka pa, kung maaari, humanap ka ng ibang mamahalin. Huwag kang mag-alala, huwag hayaang mawala ang iyong isip sa kalungkutan, at huwag mong hayaang bulagin ka ng pagkapuot. Sa aking paningin, ikaw ay ikaw, walang katulad na kaibig-ibig. Hindi nagtagal, isang serye ng malamig na patak ang tumama sa aking noo, ulan ba yon? Narinig ko ang lumalakas na iyak ni Wenling, luha pala, umiiyak siyang parang bata. Sumisinghot-singhot, hindi makapagsalita ng maayos, ang malabong liwanag sa retina ay tuluyang nagdilim. Nawalan ako ng lahat ng lakas, ang lahat ng dati ay dumaan na parang parada ng liwanag, parang pelikulang umiikot. Una ang aking masipag at masikap na ina, pagkatapos ay si Wenling na masaya at banayad. At silong daba na malaya at mapagkumbaba. Sa huli, isang anino na lang ang natitira sa isip ko, ang aninong iyon. Hindi na iba pa, kundi ako mismo, ang pangkaraniwang itsura. Kahit puno ng trahedya ang buhay, pero matatag at optimistiko pa rin, ang nagpapalaganap ng kabutihan at pagmamahal. Cheng Huan, ang lalaking iyon, Spider. Sa huling sandali ng kawalan, narinig ko ang pamilyar na awit. Putol-putol at hindi malilimutan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako ang umaawit. Ang ipinamana na buhay ay nagbukas ng malambing na tinig, bumagsak ang ulan at umawit ng masayang awit. Tara di tata, dila-da-dila, ladadalada. Dila-dila-da, ladidadada, nang mamatay si Cheng Huan. Maliit at kulubot, napakapangit. At napakalungkot, mahigpit na niyakap ni Wenling si Cheng Huan, ayaw bitawan. Nanginginig siya na parang salaan, mahigpit na kumapit ang mga ngipin, patuloy na umiiyak na may halinghing. Napakagaan ni Cheng Huan, tiyak na ibinigay niya ang bigat ng pag-ibig sa kanya, kaya naging gaan ang kanyang buhay. Naramdaman ang unti-unting paglamig ng katawan sa kanyang mga bisig, hindi na niya napigilan, sumigaw at umiyak ng malakas. Cheng Huan, sumigaw siya ng masakit, Cheng Huan. Hanggang sa sapilitang ihiwalay siya ng mga mediko kay Cheng Huan, napagtanto ni Wenling na nawalan siya ng kontrol, nakatulala siyang pinanood si Cheng Huan na dinala sa krematoryo. Nasunog siya at naging abo, naging maliit na kahon, ang taong malaki. Nasunog at naging napakaliit na bunton, pinigilan ang sakit, hinayaan ang mga tagapaglibing na takpan ng lupa ang kahon. Siya ay naging isang umbok sa gilid ng bundok, inilibing si Cheng Huan sa Baicheng, bumalik ang dahon sa ugat. Ang buhay ng tao ay napakaikli at napakahaba, 12 taon lamang. Siya ay nasa labas, si Cheng Huan ay nasa loob, ang kanyang puso. Namamatay din sa Baicheng, bilang isang muling isinilang, itinuring ni Wenling ang sarili na hindi kayang isipin ang lakas. Sa kanyang sariling pagsisikap at pag-unawa sa mga darating na pangyayari, sa loob lamang ng 2 taon, itinayo niya ang kanyang sariling imperyo ng negosyo. Sa nakaraang buhay, umabot siya ng ilang taon bago halos makapanatili sa Yaodu. Iba ang kasalukuyan sa dati, ang buhay niya noon ay isang buhay ng pagtakas. Noong bata pa, ibinenta siya ng kanyang mga magulang sa isang matandang 50 ilang taon dahil sa libo-libo, tumanggi siyang sumuko, ikinulong sa kulungan ng baboy sa 1 taon. Pagkatapos ng 1 taon, hindi siya sumuko, kundi siya ay matagumpay na nakatakas. Tumakbo siya ng 3 araw, tumawid sa maraming bundok, kumain ng mga ligaw na prutas kapag gutom. Kapag nauhaw, uminom ng hamog, maswerteng nakarating sa Baicheng, may ampunan doon. Mayroon ding mga taong masama ang intensyon, kahit payat siya, may mga nagnanais pa rin. Pinilit niyang sirain ang kaliwang bahagi ng kanyang mukha gamit ang gunting, nagpakahirap sa impyerno, sa wakas dumating ang kanyang ika-negatibo, 16 na nakaarawan. Sa araw ng kanyang kaarawan, tumakas si Wenling sa Baicheng, sa daan ay nagtrabaho at naglakbay ng bahagya. Pumunta sa Yaodu na puno ng luho, pagkatapos ng 2 taong trabaho sa Yaodu, nag-ipon ng pera para magnegosyo, sa 16 na taon ay ilang beses nabigo.
5 beses umabot sa 10 milyon ang utang, kailangan magpalipat-lipat ng lugar upang mabuhay, ngunit sa huli ay nalampasan lahat. Sa wakas ay naging tanyag, nagkaroon siya ng pusong bakal at matibay na kalooban, malupit na naghiganti sa karamihan ng kanyang kinamumuhian na mga kaaway. Kung hindi dahil sa labis na pagtitiwala sa kaalyado, siyang Xiaoli na kinatawan ng angkan ay sumaksak sa kanya sa panahon ng labanan niya at nilongdaba, hindi sana natalo si Wenling sa huling sandali. Dahil sa pagkatalo ay namatay, muling isinilang sa edad na 12, handa na siyang harapin muli ang hirap, hindi niya inaasahan na si Cheng Huan ay darating bago ang hirap. Isang sinag ng liwanag ang biglang pumasok sa kanyang mundo, napakaliwanag na hindi maaring imulat ang mga mata, Cheng Huan. Si Wenling ay sakim at mahilig umasa, pagkatapos ng 18 ay nagbago ng lubos, gusto niyang amuyin ang pabango ni Cheng Huan. Kahit amoy pawis, mabaho, gusto niya ang kanyang boses. Ang kanyang anyo at balat. Gusto niya ang karamihan sa mga pagkaing nakain niya, maliban sa bell pepper. Lahat ng lahat, bawat isa, gustong-gusto. Isang nakakatakot na kaluluwang bulok at mabaho na nakatago sa ilalim ng batang katawan ay nagsimulang kumilos. Tulad ng isang taong malapit ng malunod na susunggab sa anumang mahahawakan, siya rin ay galit na gustong mahigpit na hawakan si Cheng Huan. Itago sa bibig magpakailanman, hindi hahayaan ang sinuman na makita. Si Cheng Huan ay hihikayat at yayakapin siya. Pinapasan siya at tumatakbo kung saan-saan. Kahit na gustong-gusto niya ang hamburger, nagkukunwaring walang pakialam at hinahayaan siyang kumain muna. Ilalagay niya ang karne para sa kanya. Mananahi siya. Sa pagtulog, tatakpan siya ng kumot. Kapag matigas ang ulo, magsasalita siya ng mahaba. Ang cute. Madalas hindi alam ni Wenling kung ano ang binubulong ni Cheng Huan. Sa kanyang isip, gusto lang niyang halikan ng mariin ang mapangakit na bibig na bumubuka at sumasara. Upang itali si Cheng Huan sa kanyang tabi, pagkatapos niyang maglakbay, sinimulan ni Wenling ang pagpaplano ng proposal. Dahil sa tingin niya, maliit ang posibilidad na si Cheng Huan ang mag-propose, kaya siya na ang gagawa. Sa pamamagitan lamang ng pagtatali ng tuluyan ng kanilang relasyon, ay maaari niyang unti-unting ubusin si Cheng Huan. Sing-sing. Handa na ang damit pangkasal at barong. Binuksan ni Wenling ang lihim na lokator na itinago sa telepono ni Cheng Huan. Sana ay malaman kung saan siya lumipad sa ibang bansa upang sorpresahin siya. Hindi inaasahan na ang resulta ay nakakasakal. Si Cheng Huan ay nasa White City pala, kahit si Wenling nabatikan na. Nalito rin ang kanyang isip. Pagkatapos, nagsimulang maganap ang trahedyang hindi niya matatanggap. Siya ay naging isang ulilang walang nagmamahal muli. Pagkatapos ng 20 araw sa White City, ang 24 taong gulang na si Wenling ay bumalik sa Yao Du Villa. At sa gabi ay natulog siya sa kwarto ni Cheng Huan, tulad noong siya ay 18. Binalot niya ng mahigpit ang sarili sa kumot na may amoy ni Cheng Huan. Ang kanyang pagkatao ay laging mapag-alinlangan, lubhang walang seguridad, at may malamig na katawan. Kailangan niyang idikit ng mahigpit ang sarili sa mainit na si Cheng Huan. Kung ayaw ni Cheng Huan, dumidikit si Wenling ng buong tiyaga. Kapag nagtagal ang pagkadikit, magiging maluwag ang kanyang loob. Kung hindi, agad siyang magpapanggap na umiiyak. Kapag umiyak siya, wala nang magagawa si Cheng Huan. Siyempre, ang ganitong paraan ay epektibo lamang kay Cheng Huan. Maya-maya, kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang telepono ni Cheng Huan na inalis ang NCS card. Unang huminga siya ng malalim sa natitirang amoy, pagkatapos binuksan ang album sa telepono. Maraming larawan ng album. May mga group photo at personal na litrato niya. Sa pagtingin sa mga purong ngiti ng dalawa sa group photo, hindi niya maiwasang tumawa ng walang malay. Hirap sa hating gabi, si Wenling ay hindi mapakali, pagkatapos ay nahulog sa panaginip. Sa panaginip, siya ay masaya. Araw-araw gumagawa si Cheng Huan ng stir-fried tomato at itlog, at kasama siya sa pagtulog. Nagpakasal sila. Di nagtagal nagkaanak. Kahit inis siya, nagpapagulong-gulong siya habang nagrereklamo. Titingnan siya ni Cheng Huan na may walang magawang mga mata, pagkatapos ay kailangan siyang buhatin na para bang kanyang buhay, at aalagaan siya na parang sanggol. Kahit sa pagtanda, kapag pagod siya ay upo sa tabi ng kalsada, at iunat ang kanyang mga braso. Si Cheng Huan ay parang noong bata pa sila, susunduin siya pauwi. Nakaramdam siya ng labis na kaligayahan. Habang nananaginip, nagsimulang umiyak si Wenling nang hindi namamalayan. Nanginginig ang kanyang buong katawan sa lamig. Binalot niya ng mahigpit ang kumot at dahan-dahang yumuko sa isang bola. Kahit na matamis sa panaginip. Ngunit ang takot sa kanyang puso ay lalong lumalakas. Sa alaala, si Cheng Huan na papababa na ang araw ay nakasandal sa luntiang puno, hindi gumagalaw. Ang ginintuang liwanag ng takip silim ay sumisikat sa kanyang mukha na puno ng kulubot ng ngiti. Marahang hininga ng hangin ang kanyang puting-puting buhok. Ang maling eksena ay biglang nanginginig ng malakas. Ang takip silim ay nagsimulang lalong kumislap. Lalong nagliwanag hanggang sa lamunin ng buo ang panaginip. Ang nakakasilaw na liwanag ay biglang lumamon sa lahat. Biglang nagising si Wenling. Ang liwanag ng umaga mula sa bintana ng kwarto ay sumasalamin sa kanyang malungkot at pagod na mukha. Nagising ang panaginip. Gusto niyang kumain ng stir-fried egg.
Hindi inaasahan ni Wenling na sa buhay na ito, siyang Xiaoli ay kusang mag-ayos ng pakikipag-usap sa negosyo. Bilang isang spoiled na dalaga mula sa isang malaking pamilya, kahit na siyang Xiaoli ay bagong graduate at walang alam sa negosyo, mayroon pa rin siyang kapangyarihan na maging mayabang sa ibang mga negosyante. Halatang-halata na siyang Xiaoli ay hindi muling nabuhay dahil sa unang pagkikita. Ipinahayag niyang Xiaoli ng mayabang na gusto niyang bilhin ang kanyang kumpanya sa mababang presyo. Likas na tinanggihan ito ni Wenling. Matapos tanggihan, nagalit at napahiya siyang Xiaoli. Siniraan niya si Wenling at ang mga magulang nito at sa huli ay nagbigay ng matinding babala. Sa matalas na tono, sinabi niyang Xiaoli, "Miss Wen, sa aking kaalaman. Tulad mo na isang ulila na walang pagmamahal ng ina at ama na nagawa mong palakihin ang kumpanya ay swerte mo na. Paano ka magkakaroon ng kakayahang magpatuloy? Sa totoo lang, ang kumpanya ay pinaboran ko. Ito ay isang malaking biyaya mula sa iyong mga ninuno, alam mo ba? Binibigyan kita ng pera, sapat na yon para maging mabait ako. Sa isang utos ko. Sinong nasa industriya ang tutulong sa'yo? Maliban sa lalaking iyon na si Cheng, parang isang tapat na aso. Ngunit kamamatay lang ba niya? Nakaupo si Wenling sa upuan ng bisita at tumawa ng may pagtanggap, ang kanyang mga mata ay malalim. Ibinuka niya ang kanyang mga kamay. Sige, Miss Yang. Kung ganoon, mayroon pa akong 3 subsidiary na kumpanya. Ibebenta ko silang lahat sa discounted na presyo. Ano sa tingin mo? Walang pakialam na sabi ni Yang Xiaoli. Ang mga tao talaga ay mga alipin. Matapos pirmahan ang kontrata, masayang nakipagkamay si Wenling sa kanyang dating kaaway. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Sa malambot na tinig, binati niya, "Binabati kita, Miss Yang, sa iyong tagumpay at kasaganaan." Sumilay ang kakaibang liwanag sa kanyang mga mata, ang ngiti ay hindi masukat. Nang makita ni Wenling si Longdaba sa opisina. Noong minsan ay nanginginig na ang dating makapangyarihang pamilya Yang. Pare-pareho ang kanyang pagtingin sa lahat ng pangunahing pamilya sa Yaodu. Tago siyang sumusuntok ng malakas. Nagdulot ng pagkabahala sa lahat, malaki ang natalo ni Yang Xiaoli, walang magawang dalit. Ang natitira lamang niyang liquid capital ay ilang milyon. Wala nang takas, naghahanap siya ng tulong kay Longdaba. 3 taon na mula noong huli silang magkita. Hindi matantya ni Longdaba kung gaano kalaki ang kapangyarihan ni Wenling ngayon. Payuhan lang niya si Wenling na magpigil na. Pumayat si Wenling. May madilim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang kanyang ugali ay payapa at mahinahon pa rin. Suot niya ang babaeng suit. Matuwid ang kanyang tindig, umiti ng tahimik at nagsabi, "Isang baliw na walang anuman. Anuman ang gusto kong gawin, gagawin ko ayon sa aking kalooban. Umuwi ka na." Galit na nagtanong si Longdaba. Wenling, malapit nang matapos ang pamilya Yang. Binayaran na niyang Xiaoli ang matinding halaga. Bakit kailangan pang maghiganti sa maraming pamilya yan? Dahil sa iyong kabaliwan, libu-libong empleyado na ang nawalan ng trabahong pinagkukunan nila ng kabuhayan. At narinig ko na magsasama-sama ang ibang pamilya para mag-boycott sa iyo. Hindi ka ba natatakot sa kanilang malakas na pagtutol? Hinawakan ni Wenling ang singsing sa kanyang kaliwang singsing na daliri at malamig na bumulong. Ang mahabagin ay hindi namumuno ng hukbo, ang mabuting tao ay hindi nabubuhay. At tungkol sa mga pamilya, hayaang pumunta sila. Isang grupo ng mga walang kakayahang matatalo lamang na nag-aaway-away. Kapag tinamaan sila ng kaunti, magkakalat sila. Nagmamadaling sabi ni Longdaba, "Iyong 8 paunahing pamilya, 8 pamilya iyon. Kahit 8 baboy, dapat kang umiwas sa kanilang lakas. Inalagaan ka ni Cheng Huan ng mabuti. Ilagay mo ba ang iyong sarili sa panganib ng ganito para suklian siya?" Malamig ang mukha ni Wenling. Malamig na tono ang kanyang sabi, "Huwag mo nang pakialaman ang bagay na ito. Kung hindi dahil sa kanyang kahilingan na magkaayos tayo. Kung hindi, kasama kita sa paghihiganti." Tahimik siyang nagsalita. Hindi rin ako kulang sa mga kaalyado. Ang Yaodu ay isang kinubkob na lungsod. Maraming gustong pumasok, ngunit kakaunti ang gustong lumabas. Malapit na ang eleksyon sa loob ng lungsod, puno ng mga ngalakal sa labas. Sagana ang yaman ng Yaodu. Nasakop ko na ang tamang panahon, lugar at tao. Ngayon, wala na akong kulang. Pagkatapos paalisin ang galit na si Longdaba, pumunta siya sa banyo upang maghugas ng mukha. Ang maliwanag na salamin ay nagpapakita ng kanyang lalong pagod na mukha at hindi maitagong kahibangan. Mahigpit niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Ang malamig na tubig mula sa gripo ay dumaloy sa kanyang makinis na noo, patungo sa lahat ng direksyon. Muling bumalik sa kanyang isipan ang kanyang malungkot na buhay, ang pangit na iba't ibang anyo ng mundo, at ang biglaang pagkamatay ni Cheng Huan. Naramdaman niya ang matinding kasamaan ng mundo. Kung ganoon kayo, hindi ko iiwan ng isa. Ang hindi mapayapang kaluluwa sa kanyang kalooban ay nagugulo, sumisigaw at nanginginig. Naalala ni Longdaba ang kanyang nakaraang buhay, nakatatawa ito. Ipinanganak siya sa Haicheng, malapit sa Baicheng. Namatay ang kanyang ina noong bata pa siya, at namatay ang kanyang ama noong siya ay 16 na. Napakahirap niya na hindi niya mabayaran ang libing ng kanyang ama. Mabuti na lang at may mabait na tao na tumulong. Inisip niya na siya ang bida ng panahon, kahit nagsumikap siya ng maraming taon. Hanggang sa edad 30, siya ay naging manager ng isang coffee shop.
Ngunit nabubuhay pa rin siya ng masaya. Isa sa kanyang mga libangan ay ang manood ng mga asong nag-aaway sa nayon. Hindi nakapag-aral si Longdaba sa kolehiyo, hindi rin nagkaroon ng kasintahan. Medyo mabangis ang kanyang itsura. Sa panahong karamihan ay nagkakagusto sa mga lalaking maputi, payat, at maganda, hindi niya napangiti ang sinuman sa kanilang kabataan. Sa edad 30, nang mainip siya bilang manager, bigla siyang nagkaroon ng ideya at nagpa siyang magsimula muli ng negosyo. Hindi inaasahan na mula noon ay naging maayos ang lahat. Umangat siya ng mataas. Sa edad 34, naging isa siya sa 10 pinakamahusay na negosyante. At lihim na hinahangad siya ni Yang Xiaoli, tagapagmana ng 8 pangunahing pamilya. Tunay na masaya at matagumpay, isang araw ay nakita niya ang lahat ng bulaklak sa Yaodu. Sa edad 35, napilitan siyang makipaglaban sa matandang negosyanteng si Wenling. Resulta, siya ay tinalo ni Wenling. Buti na lang at lihim siyang sinusuportahan ni Yang Xiaoli, kung hindi siya tatagal ng ilang buwan. Sa panahon ng labanang pangwakas, biglang nakipagtulungan si Yang Xiaoli sa mga pangunahing pamilya upang saktan si Wenling. Isang pagkakamali ni Wenling, natalo siya sa lahat. Ang huling pagkikita niya kay Wenling sa nakaraang buhay ay sa tabi ng isang bangin. Bilang isang kilalang negosyante, ang itsura ni Wenling sa edad 34 ay hindi maganda. Yumuko siya, maliit, napakapayat. Ang kaliwang bahagi ng kanyang mukha ay may mga gasgas, tila magaspang at pangit. Ang kanyang mga mata ay puno ng hirap, ngunit hindi bumaba ang kanyang presensya. Pinigilan niya ang kanyang mga security guard. Nagtanong ng may pag-aalinlangan, bakit kailangang maglaban hanggang kamatayan? Hindi mo ba nararamdaman ang kagandahan ng mundong ito? Tinitigan siya ni Wenling ng ilang sandali, bigla siyang tumawa ng malakas, at bumuntong hininga ng may galit. Matatalo sa'yo, ito ang pinakamalaking kahihiyan sa aking buhay. Ang bilis ng kanilang pagtataksil. Mas mabilis kaysa sa inaakala ko. Kapag hinati ng mga uod na yon ang aking cake, malapit ka ng talikuran. Uminom siya ng potassium cyanide, matapang na tumalon sa bangin. Pagkamatay ni Wenling, wala nang kalaban si Longdaba. Nagpakasal siya kay Yang Xiaoli. Sa tulong ng mga pamilya at ng kanyang sariling pagsisikap. Sa loob ng 7 taon, naging pinuno siya ng mundo ng negosyo. Ano ang halaga ng pagiging malakas? Malalim ang kanyang pagkakaugnay sa mga pamilya. Ang kanyang kumpanya, sa loob at labas, sa lahat ng aspeto. Kasama sa pondo at teknolohiya, lahat ay kontrolado ng pamilya. Masasabi pang siya ay isang kilalang elite. Sa halip, tawagin siyang isang itinanghal na papet. Walang katapusang pera ang nailalagay sa kanyang bulsa, iginagalang ng libo-libo. Ang material na buhay ay lubos na nasiyahan, ngunit hindi man lang siya makapagpasya sa maliit na order na 10,000, kailangan pang mag-ulat sa bawat antas. Si Yang Xiaoli ang nagpapasya. Ang buhay ay parang isang malaking lambat na pumapalibot sa kanya. Hindi makagalaw. Si Longdaba ay nagmuni-muni sa kanyang buhay at malungkot na natuklasan. Ang pinakamasayang sandali sa kanyang buhay ay ang panahon ng kanyang pag-aaral sa elementarya at ang oras na siya ay naging manager ng coffee shop. Noong unang baitang, hindi pa namatay ang kanyang ina at may buhok pa ang kanyang ama. Tahimik siyang nakaupo sa upuan sa hapag, ang orasan ay tumutunog, ang kanyang ina ay umaawit ng masasayang kanta habang gumagawa ng gawaing bahay. Pinapasok siya ng kanyang ama sa paaralan na may daladalang bag, ang butil ng bigas sa kanyang labi ay marahang tinatanggal, ngunit hindi maiiwasan ang maraming sermon. Simpleng pamumuhay, tahimik at masayang pamilya. Noong siya ay manager ng coffee shop, marami siyang oras para sa sarili. Si Longdaba mismo ay mahilig gumawa at uminom ng kape. Mahilig siyang tikman ang pait ng kape habang pinagmamasdan ang magandang tanawin sa labas ng bintana, ngunit ang realidad ay hindi isang fairy tale. Ang kasalukuyang asawa, si Yang Xiaoli, ay nag-aalala lamang kung siya ba ang nangunguna sa negosyo o nag-ambag sa pamilya at hindi pinapansin ang kanyang kakulangan sa espiritu at pagod sa katawan. Walang pampalakas loob, tanging reklamo, walang kasiyahan. Laging ambisyoso. Narinig pa niya mula sa mga tauhan na madalas na lihim na pumapasok ang kanyang asawa sa liliw at hotel kasama ang ilang modelo. Malungkot na naisip ni Longdaba, hindi ba ako makakatakas sa hawlang ito? Nag-alinlangan ng ilang buwan. Sa loob ng bahay, nilason siya ni Yang Xiaoli at halos mamatay. Nahiga siya sa sala, ibinuka ang kanyang bibig. Pabulong na nagtanong, bakit? Nakatayo si Yang Xiaoli sa tabi. Malamig na sinabi, narinig ko na balak mo akong hiwalayan. Hindi pwede ang hiwalayan. Mawawalan ako ng kalahati ng ari-arian. Ang pagkabalo ay pwede. Siya ay nawalan ng pag-asa at nagtanong muli. Sa loob ng maraming taon, minahal mo ba ako kahit isang araw? Si Yang Xiaoli, mahigit 40, ay maganda pa rin at may alindog. Ngunit hindi mapigilan ang kanyang pusong parang ahas. Mahal, paanong hindi kita mamahalin? Ang iyong pera, ang iyong karangalan, lahat ay minamahal ko ng sobra. Ang pera ay may malaking kapangyarihan, lahat ay mahal ito. Ang liwanag sa mata ni Longdaba ay tuluyang nawala. Malungkot lamang siyang bumuntong hininga, kung ganoon, wala nang pag-uusapan. Ikaw ay lubhang baliw, hindi ko kayang tiisin na masira ang mga inosenteng bata. Nagulat si Yang Xiaoli.
Nagtanong siya, anong ibig mong sabihin? Ang kanyang tono ay lubhang malungkot. Bumuntong hininga siya at sinabi, nasa labas ang lahat ng tauhan ko. Sabay tayong umalis. Ang kanyang nakaraang buhay ay natapos ng katawa-tawa, bumalik sa edad na 16 na. Nakilala ni Long Daba si Cheng Huan na nagbiyahe sa Haicheng para sa trabaho. Si Cheng Huan ang gumastos para ilibing ang kanyang ama at nag-imbita siya sa pagkain. Pagkatapos ay paulit-ulit siyang tinulungan ng ilang beses, lubos siyang nagpasalamat. Isang buwan pagkatapos ng muling pagsilang, si Long Daba ay nalilito pa rin sa buhay. Nang dumalo muli si Cheng Huan, tinanong niya si Cheng Huan, Kuya Huan. Ano sa tingin mo, dapat ba akong kumita ng pera? Tumawa ng malakas si Cheng Huan, kung may kakayahan ka, kumita ka. Ikaw itong bata, anong sinasabi mo? Sumagot siya ng may pagtutol. Bakit hindi ka naniniwala? Malaki ang kakayahan ko. Mas gugustuhin kong maniwala na maswerte ka. Kaysa maniwala na ang isang binatilyo ay kikita ng pera. Ipinikit niya ang kanyang bibig at humalakhak ng walang galang. Hinimas ni Cheng Huan ang kanyang ulo at mumiti, sabi, ikaw itong bata. Sinasabi kong bobo ka, hindi mo aminin. Agad siyang sumagot. Mumiti si Cheng Huan at nagsabi. Tingnan mo, walang magawa si Long Daba at bumigkas ng isang salita, 6. Mumiti lang si Cheng Huan at nagsabi, bobong bata, gawin mo ang gusto mong gawin. Mas masaya yon kaysa kumita ng pera. Bata ka pa, maaari kang mag-eksplorasyon at magtrabaho. Ang kakayahang magkamali ng buhay ay mas malaki kaysa sa iniisip mo. Huwag hayaang alipinin ka ng pera at maging alipin nito magpakailanman. Sa buhay ng tao, ang pinakamahalagang kayamanan ay ang paghahangad ng kalayaan. Ang mga salitang ito ay parang isang pagbuhos ng malamig na tubig. Ang matalinong katalinuhan ni Long Daba ay umangat at agad siyang kumilos. Nag-ipon siya ng pera sa loob ng 3 taon para magtayo ng tindahan. Sa kasamaang palad, talo siya ng malaki. Ngunit hindi sumuko si Long Daba. Binalikan niya ang kanyang dating gawain at nagpatuloy. Makalipas ang 2 taon, nagtayo siya muli ng tindahan. Sa pagkakataong ito, mabilis itong umunlad. Matapos maging maayos ang coffee shop, sunod-sunod siyang nagbukas ng mga sangay. Nang tawagan siya ni Cheng Huan pagkalipas ng ilang taon, siya na ang may-ari ng higit sa 10 sikat na coffee shop at kilala sa Haicheng. Nang makatanggap siya ng alok na pumunta sa Yaodu, pumayag siya ng buong puso. Hindi lang niya inaasahan. Ang makakasama pala ay si Wenling. Sa pagkakataong ito, si Wenling ay matangkad at pino, elegante at mahinahon. Talagang isang magandang babae. Si Cheng Huan ay nag-alaga sa kanya ng husto at kitang-kita ang resulta. Sila ay napilitang makipagkasundo. Inakala ni Long Daba na ang tusong si Wenling ay gagawa ng masama sa lihim, ngunit hindi. Bigla niyang napagtanto na mayroong isang bagay na tahimik na nagbago. Matapos ang huling pagkikita, si Cheng Huan ay tumawag sa kanya ng ilang beses. Sa tuwiran at di tuwirang paraan ay nagtatanong tungkol sa anumang alitan sa pagitan ni Wenling at niya. Hindi sumagot si Long Daba. Sapagkat hindi niya masabi ang kakaibang pangyayaring ito ng muling pagsilang. Hindi makakuha ng sagot, nagbago ang tono ni Cheng Huan. Ang kanyang boses ay halos nagmamakaawa, sa bawat salita ay hinihiling na kung may problema si Wenling sa hinaharap, sana ay makatulong siya. 3 beses na ganito ang tawag, nainggit si Long Daba. Nainggit siya kay Wenling dahil may taong labis na nagmamalasakit sa kanya. Ngunit hindi niya inaasahan na pagkaraan ng 1 buwan, ang balitang narinig tungkol kay Cheng Huan ay ang kanyang kamatayan. Si Wenling ay nagpadala sa kanya ng mensahe gamit ang telepono ni Cheng Huan. Matapos mag-isip, inakala ni Long Daba na hindi ito isang bitag. Kaya nagpasya siyang dumalo sa pagdalamhati. Ang libingan ni Cheng Huan ay labis na marangya, bumili pa si Wenling ng buong asyenda sa gilid ng bundok bilang hadlang. Sa asyenda ay may mga gwardiya na nagpapatrol. Hindi pa siya nakakita ng ganito kaaba-aba na si Wenling, magulo ang buhok. Walang laman ang mga mata, walang buhay, para siyang isang buhay na patay. Nagbigay siya ng isang bungkos ng dilaw at puting krisantemo, tinapik ni Long Daba ang kaliwang balikat ni Wenling at mahinang sinabi. Mangyaring magtimpi. Hindi man lang siya pinansin ni Wenling. Makalipas ang mga 30 minuto, siya ay nagsalita sa paos na boses, pagod, maaari ka nang umalis. Lumabas si Long Daba ng 50 metro, nagdalawang isip, lumingon siya. At sumigaw kay Wenling, mahal ka ni Kuya Juan, huwag kang gumawa ng anumang katangahan. Bahagya niyang nakita ang balikat ni Wenling na nanginginig, tila tahimik na umiiyak. Makalipas ang 3 taon. Nang malaman ng balita na si Wenling ay nagdeklara ng digmaan sa mga angkan, si Long Daba ay balisa. Alam ang takot sa mga angkan, ayaw niyang bigin ang huling habilin ni Cheng Huan. Sa totoo lang, noong humingi ng tulong siyang Xiaoli, si Long Daba ay naguguluhan dahil sa pagkakataong ito siya ay nagmamay-ari ng coffee shop. At nasa Haicheng pa, walang kinalaman sa negosyo ni Wenling sa Yaodu. Akala niya ba siya ay Diyos ng kayamanan? Ano man ang gawin, magdasal muna. Siyang Xiaoli ay tanga at masama, ang kanyang paghingi ng tulong ay mayabang pa rin. At nagrereklamo pa sa kape na ginawa niya. Galit na galit si Daba, isang tingin lang ay alam na hindi muling isinilang siyang Xiaoli. Sa totoo lang, simple lang ang dahilan kung bakit siya lumapit kay Long Daba.
Sinabi niyang Xiaoli na nanaginip siya at nasa panaginip siya. Kaya hinanap niya ito. Matapos malaman ang buong pangyayari, agad na inutusan ni Long Daba na paalisin si Yang Xiaoli. Pagkatapos ay sumakay ng 5 oras na high-speed train papuntang Yaodu upang hanapin si Wenling. Sa lalong madaling panahon, siya rin ay pinaalis ni Wenling. Naiinis na para siyang aso sa kalsada, umupo siya sa tabing kalsada at nag-isip. Ngunit hindi nagtagal. Biglang dumating ang isang grupo ng mga kabataang may mamahaling kasuotan, walang dahilan nilang siya ay itinaas at masayang pinaligiran patungo sa bulwagan ng pamilya Yang. Walang batayan, walang lohika, siya ay inilagay sa entablado ng bulwagan. At sa entablado nakilala niya ang pamilyar na pinuno ng angkan ng Yang, ang kanyang biyenan sa nakaraang buhay, si Yang Qiancheng. Nagtagpo ang kanilang mga mata. At agad siyang hinirang ni Yang Qiancheng bilang bagong pinuno ng angkan, kahit na ang apelyido niya ay Long. Sumigaw ang mga tao sa ibaba. Sa wakas ay napigilan niya ang sigawan, tumingin kay Yang Qiancheng, at pagkatapos ay sa mga tao. Sumigaw na may pagtatanong, "Hoy, kilala ba ninyo ako? Bakit ako nalilito?" Sabay-sabay na sumagot ang mga tao, "Hindi." Iniabot ni Yang Qiancheng ang kanyang kamay, nakipagkamay at mumiti, nagtanong. "Ano po ang pangalan ng Ginoo?" "Long Daba." Umiti ng bahagya si Yang Qiancheng. At sinabi, "Ngayon, kilala na namin kayo." Habang nagsasalita, itaas ng dating pinuno ang kamay ni Long Daba at sumigaw, "Sumigaw tayo para sa bagong pinuno na si Long Daba." "Daba?" Galit niyang itinuro ang sarili at sumigaw ng may pagmamadali. "Sandali, barista lang ako." Umiti muli si Yang Qiancheng. At nagbiro, "Oh, marunong pala gumawa ng kape ang bagong pinuno. Mga kaibigan, hikayatin natin siya, ha? Daba walang katulad." Nagulat siya at sumigaw, "Ano ito, bagong modus? At saka, ang anak mo, hindi mo na pinapansin." Ang sigawan ay sunod-sunod, at sa lalong madaling panahon ay nilunod ang individual. Ang lahat ay nasa isang masayang panaginip, may isang hindi nakikitang kamay na nagtutulak sa kanya patungo sa mataas na lugar. Si Long Daba ay naging pinuno ng angkan ng Yang nang walang dahilan. Ang iba pang 7 malalaking angkan ay dumating, at sama-samang siya ay hinirang bilang pinuno ng mga angkan. Kahit isang araw bago siya ay may-ari lamang ng ilang coffee shop. Sila ay sumigaw ng "Daba walang katulad," bawat isa ay may mukha na puno ng hindi makatwirang kasigasigan. Ang alitan sa pagitan ng mga angkan ay natunaw din. Anumang salita na pabor sa mga angkan na sinabi ni Long Daba ay ituturing na utos at isasagawa. Kahit sino sa angkan, bata man o matanda, mataba man o payat, siya ay sinasamba bilang tagapagligtas. Sa wakas ay napagtanto niya na ang mundong ito ay hindi normal. Hindi nagtagal, si Wenling ay biglang sinalakay ng 8 malalaking angkan na nagkaisa. Si Long Daba ay nasa kampo ng kalaban ngunit ang puso ay kasama ni Wenling. Patalon-talon siya sa sobrang pagkainis, inutusan niya ang kanyang angkan na pagbawalan si Wenling ngunit walang nakinig. Muli siyang nag-utos na palayain siya mula sa silid tulugan ng villa ngunit wala pa ring pumapansin sa kanya, kaya galit na galit siyang nais gumapang sa dilim. Ngunit wala pa ring pumapansin, malungkot na naisip ni Long Daba, "Hindi ba ako nabuhay muli? Hindi pa ba ako makakataka sa magandang kulungang ito?" Nagpasya siyang tumakbo ng 1 beses sa katahimikan ng gabi. Palihim na tumakbo si Daba sa daan, pinatulog niya ang 5 gwardiya at matagumpay na nakatakas mula sa villa. Ngunit pagbukas pa lang niya ng pintuan ng Yang Manor, biglang nagliwanag ang likuran niya, isang grupo ng mga tao ang nagtaas ng mga flashlight. Mga sulo at matatalim na tines ang kanilang mga mukha, ay may kakaibang ekspresyon ng pagtawa at pag-iyak habang sumisigaw na parang alon na mabangis na dumadaloy patungo sa kanya. Ayaw na niyang maging isang kontroladong puppet, hinubad niya ang kanyang tsinelas at ibinato ang kanyang 43 sukat na paa na pinawisan sa kalsada habang nagmamadaling tumatakbo. Nag-iwan siya ng alikabok, may mga nagbukas ng dekuryenteng bisikleta, motorsiklo at unicycle. Gusto siyang hulihin sa anumang halaga, papalapit na ang distansya, unti-unting naging malinaw ang malabong hiyawan sa tainga ni Long Daba. "Daba, bumalik ka, hindi ka namin kayang mawala. Daba, kung wala ka, paano namin lalabanan si Wenling?" Iisa tayo na palakas ang kanyang adrenaline hanggang sa marating niya ang dulo ng kalye. Saka lamang siya tumigil sa pagtakbo dahil sa dulo ng kalsada nakatayo si Wenling at sa likuran ni Wenling ay may makapal na pulutong ng malalaking lalaki. Ang kanilang mga kamay ay may hawak na maliliit na itim na patpat, halos maiyak si Long Daba sa tuwa at iniunat ang kanyang mga braso patungo kay Wenling. Si Wenling ay kumuha ng 3 itim na stone gun mula sa kanyang likuran, sumigaw siya sa sakit at bumagsak sa lupa. Nanginginig ang kanyang mga paa at kamay, si Long Daba ay nakahiga sa lupa, nagpupumilit na sumigaw ng galit. "Wenling, puta, magkampi tayo." Kumulot ang magandang noo ni Wenling, nanlamig ang kanyang mukha at kumaway pabalik. Ang mga nasa likuran ay tapusin na may pumunta at hilahin siya palayo. Nang gabing iyon, sa loob ng kalye ay kumikislap ang liwanag ng kuryente at puno ng mga daing. Pagkatapos ng masusing pagsusuri, lubos na napagtanto ni Long Daba na ang mundong ito ay sobra na. Si Wenling ay maagang naghiganti sa mga angkan at siya ay naging pinuno ng mga angkan ng walang dahilan kahit hindi na kailangan tumawag.
Ang mga tao ay nagkaisa upang labanan si Wenling samantalang ang walang silbing Yang Xiaoli ay walang awang itinapon ng kanyang ama buti na lang at pinaplanong salakayin ni Wenling ang Yang Manor ng gabing iyon. Kung hindi man kung nakatakas siya o hindi ay ibang usapan na silang dalawa ay parang bida at kontrabida sa nobela kahit ayaw man nila o gusto. Tiyak na magiging magkasalungat sila ngunit si Daba ay hindi sumasang-ayon sa wala. Puta kung hindi isinilang silong Daba ang pagiging dominante ay walang hanggan tulad ng mahabang gabi. Dahil kailangan siya ng mga angkan hindi siya magpapakita nagpa siyang ikulong ang sarili sa isang silid. Sa labas ay maaaring maglagay ng mga bantay kahit ang kahina-hinalang si Wenling ay pumayag sa ganitong paraan. Hindi pa man siya nagtatagal sa ikalawang palapag ng villa ay muling lumitaw ang mga kakaibang pangyayari ang Yaodu. Isang lungsod na matatagpuan sa loob ng bansa ay biglang nagkaroon ng bagyo na direktang nagtanggal ng bubong ng villa. Ginawa nitong bukas na silid ang kwarto, ngunit si Long Daba na nakahiga sa kama ay hindi naapektuhan patuloy na nangyari ito ng 3 o 4 na beses. Hindi na kinaya ni Long Daba sa pamamagitan ng bukas na silid ay naglabas siya ng mga pagmumura sa langit sa wakas ay sumigaw siya sa kalangitan. Puta ka sa langit kung may gana ka bumaba ka at patayin ako isang kidlat ang namuo sa kalangitan. Isang kidlat ang bumagsak na may malakas na dagundong naging uling ang buong katawan ni Long Daba. Bumuga ng itim na usok ang kanyang bibig sa kanyang puso ay umiiyak siya nanay. Tinamaan ako ng kidlat 1 linggo siyang naihospital sa ospital na kontrolado ni Wenling at mahimalang halos gumaling. Ang bubong ng ospital ay bigla ring natanggal ng isang buhawi pagkatapos ng 1 linggo natakot si Long Daba na tamaan muli ng kidlat kaya tumakbo siya pababa ng higaan. Sa labas ay may mga tao mula sa angkan na kumakaway sa kanya, ngunit hindi niya pinansin marahil ito ang nagpagalit muli sa langit. 3 kidlat ang bumagsak sa kanyang tabi muntik na siyang maging maliit na itim na tao sa tulong ni Wenling. Nakataka si Long Daba sa pagtugis ng angkan pumasok siya sa silong may silbi ba ito. Wala nang silbi ng gabing iyon ay may lindol sa Yaodu sinundan ito ng pagdating ng buhawi. Direktang tinanggal ang lupa at ang silong ay naging bukas din bago pa siya makapag-react. Ang kalangitan ay may malakas na hangin na may kasamang itim na ulap 1 kidlat ng langit ang direktang bumagsak mula sa kanyang bumbunan hanggang sa kanyang tuhod sumigaw siya sa sakit. Bumagsak siya sa lupa ang kombinasyong ito ay sobrang astig. Si Long Daba na nasa ospital sa ikalawang pagkakataon ay nanatili ng 1 linggo pagkatapos ng mahabang pag-isip pinapunta niya si Wenling. Mabigat ang tanong niya bakit ka nakikipaglaban ang sagot ni Wenling ay maikli at direkta. Paghihiganti at pag-atake muna 8 pamilya ang hindi kailanman papayag na may ibang kumuha ng kanilang cake kung ako ang mauuna. Mas malaki ang tsansa kung manalo sunod na tanong ni Long Daba ilang porsyento ang iyong tsansa. Napangiti siya nang walang magawa may pagod sa kanyang mga mata pantay ang ating lakas. Maaaring matagal ang laban na ito. Noong una, sila'y nag-iingat sa isa't isa kaya mahirap magkaisa. Dapat lang silang talunin isa-isa pero hindi alam kung bakit bigla silang naging matalik ilang linggo na ang nakalipas. Naging isang solidong grupo at handa pang makipagsapalaran ang ibang pamilya para tulungan ang nahuhulog na pamilya yang hindi na kayang durugin. Kinamot ni Long Daba ang kanyang ilong dahil sa kaba at pabulong na nagtanong kung maglalaro kayo ng isa't isa. Ilan kaya ang mawawalan ng trabaho ng hindi direkta? Mahinahong sagot ni Wenling, maaaring 10,000. O kahit halos 100,000, mahirap bilangin. Tumingin siya sa mapusyaw na kulay abo na langit sa labas ng bintana. Isang buhawi ang naglalaro malapit sa parking lot na hindi kalayuan sa ospital, paminsan-minsang sumasalo ng ilang maswerteng tao, ngunit walang pakialam ang mga tao sa paligid. Walang tumulong, walang kumuha ng litrato, kahit si Wenling ay inakalang normal lamang ito. Walang pansin sa matinding panahon, tahimik ang mga nawalan ng trabaho, walang saysay ang pagsasama-sama ng mga pamilya. Ano ba ang nangyayari sa mundong ito? Ang maraming karanasan niya sa nakaraang buhay at ngayon ay nagbabala sa kanya. Tanging kung makikipagtulungan siya sa mga dakilang pamilya at durugin si Wenling ay makakamit niya ang kayamanan at karangalan sa hinaharap. Kung hindi, tatamaan siya ng kidlat. Pero ito ba talaga ang gusto ko? Ang tadhana ay isang mahigpit na lambat. Tila binibikis nito ang lahat ng bagay ng bawat isa, pati na ang buhay, sa isang landas na dapat nilang tahakin. Walang kalayaan. Matagal na nag-isip si Long Daba, nahulog sa isang bagyo ng kaisipan. Sa wakas, umiti siya ng pahilig at bumulong sa sarili. Hindi ako naniniwalang kaya nitong baguhin at kontrolin ang lahat. Nagningning ang pagtutol sa kanyang mga mata. Ha, may ideya na ako. Pumunta sila ni Wenling sa pamilyar na gilid ng bangin. Sigurado ka bang gagana ito? Hindi ako sigurado. Ngunit kailangan subukan. Ang tadhana ay naging demonyo na. Kung hindi ko susundin ang gusto nito, tatamaan ako ng kidlat. Lentik. Habang tinatamaan ako, lalo akong lumalaban. Gago. Noong nakaraang buhay, ikaw ang tumalon sa bangin. Ngayon, ako naman ang susubok. Hindi ako maniniwalang hindi ako makakawala. Maaari ba akong mamatay sa pagkakabigkis nito? Nagpasya si Long Daba na gawin ang pananampalatayang pagtalon.
Nag-atubiling paalala ni Wenling. Kung mabigo ka, mawawalan ka ng buhay. Matatag na sabi ni Longdaba. Dapat may magtapos ng lahat. Kung matatakot sa pagkabigo at hindi kikilos, hindi iyon estilo ni Daba. At hindi ko na nais na masaktan pa ang mga inosenteng tao. Mapait na sabi ni Longdaba. Nagbiro siya sa sarili, sa tingin mo ba gusto ko ito? Wala na akong pagpipilian. Sa halip na mabitag sa tiyak na kulungan, mas mabuting lumaban ng buong lakas. Nagmulat si Wenling ng bibig. Habang nagsasalita, nagsimulang umuga ng malakas ang lupa. Lumitaw ang maliliit na buhawi mula sa lambak na hindi kalayuan. Kasabay nito, isang madilim na pulutong ng mga tao sa paanan ng bundok ang nagsimulang umakyat ng mabilis, ang kanilang mga anyo ay kakaiba. Isang malakas na kulog ang gumuhit sa langit, handa nang bumagsak. Takot siyang tumingin sa bangin, umatras at hindi gumalaw. Pabulong na nagmamadali si Wenling. Tatalon ka ba o hindi? Sumigaw din si Longdaba ng may pagmamadali, ang boses ay may hikbi. Sa tingin mo ba ayaw ko? Nanginginig ang buong katawan ko, mahina na ang mga binti ko. Naiko, ang taas naman ito. Paano ka nangahas tumalon noong nakaraang buhay? Muli siyang minadali ni Wenling, bilisan mo. Darating na ang buhawi at sila. Biglang tinakpan ni Longdaba ang kanyang mga mata at sumigaw. Sumugod siya pasulong, ngunit natisod sa isang bato. Hindi napigilan ni Wenling na magmura. Longdaba, duwag ka. Galit na sigaw ni Longdaba. Wenling, gago ka. Bakit ka nagsasalita ng masama? Bilisan mo, sipain mo ako pababa. Tumayo si Longdaba. Bigla siyang sinipa ni Wenling pababa ng bangin, at sumigaw siya ng may takot. Isang malakas na hangin ang biglang lumitaw mula sa ilalim ng bangin, itinulak siya pabalik. Malapit nang umiyak si Longdaba. Sumigaw siya ng may hikbi, Wenling, sipain mo ako ulit. Galit na tumakbo si Wenling at sinipa siya ng malakas. Muling nahulog siya sa bangin, at isang buhawi ang lumitaw sa ilalim. Inihagis siya nito paitaas. Sumigaw si Longdaba sa hangin, Bakit ako lumilipad muli? Si Wenling ay hinawakan ng kakaibang grupo na dumating. Siya ay nagpapagpag sa hangin. Isang kidlat ang tumpak na tumama sa kanya. Nagmura si Longdaba sa hangin, Diyos ko. Kinaumagahan ko, tinamaan na naman ako ng kidlat. Bigla siyang nanghina. Si Longdaba, halos patay na, ay dahan-dahang dinala ng buhawi pabalik sa gilid ng bangin. Ang nagkakagulong mga tao ay sabik na nagtaas ng maraming kamay, ang kanilang mga mukha ay puno ng panatiko na pagsamba. Gusto siyang balutin, pagsamahin ng pabilog, humihina ang hangin. Dahan-dahang bababa si Longdaba sa masayang nagdaraos na mga tao. Bigla siyang nagmulat ng mata at napakagat ng labi. Tinatapakan ng mga kamay at balikat ng mga tao, sa pamamagitan ng lakas ng loob ay nakalabas siya sa pagkakubkob. May humawak sa kanyang sapatos. Inalis niya ang sakong ng sapatos, ginamit ang kanyang pawisang paa na sumapak sa ulo at hinawakan ang braso. Siko at balikat na suntok, hinawakan ang binti ng pantalon, ngunit madali niyang inalis ang pantalon. Tulad ng isang isda, dumudulas ang kanyang magandang katawan. Sumigaw siya, walang kalayaan. Mas mabuti pang mamatay. Sa huli, tumalon siya ng may lakas. Ang katawan sa himpapawid ay nananatiling nasa posisyong tumatakbo. Sa likod niya, hindi mabilang na maputlang kamay ilang sentimetro lamang ang layo, ngunit hindi kailanman maabot. Kaya't nagsimulang sumayaw ng baliw si Longdaba, diretso siyang nahulog sa bangin. Pinagmamasdan niya ang palapit ng palapit na ilalim. Hindi siya sigurado kung mabubuhay siya, ngunit bilang itinuturing na bida, kahit mamatay ay dapat maging marangal. Ang malakas na hangin ay humahampas sa kanyang mukha. Luha, sipon, at buhok ay nakatayo tulad ng puno ng pino. Sumigaw siya ng buong lakas. Baliktarin ang sitwasyon. Tahimik siyang nanalangin sa kanyang puso. Dati, ako ang may kasalanan. Pakiusap, Diyos ko. Kailangang baliktarin. Gurgle gurgle. Nararamdaman ni Wenling na siya ay halos mapisa ng walang katapusang tao na parang sandwich. Di nagtagal, bigla niyang narinig ang sigaw ni Longdaba. Hindi malinaw pero parang nag-aapoy ang dugo. Pagkatapos ay liwanag, liwanag na sumasakop sa lahat, sa buong langit at lupa. Makapal na liwanag mula sa langit, lupa, mga puno at damo. Kasing bilis ng kidlat, nilamon nito ang buong mundo. Biglang naging dagat ng liwanag ang mundo, napakaliwanag na halos mabulag siya. Nang imulat niya ang mga mata, naging asul ang langit, puting ulap na tila naglalaro. Ang kulog, buhawi at siksikang tao ay nawala lahat. Mabilis na tumakbo si Wenling sa gilid ng bangin upang tingnan. Ang dating napakalalim na ilalim ay naging isang malinaw na lawa. Nakita si Longdaba na masayang lumalangoy ng freestyle, kumakanta ng hi hi hi. Daba-daba, mabilis lumangoy, lahat ng direksyon, malaya. Ang saya-saya, ang kanta ay umaalingaw-ngaw sa lambak. Totoo. Lahat ay unti-unting gumaganda. Nakatayo si Wenling ng tulala, bumuntong hininga. Nakayuko ang mga mata, balisang pinipiga ang mga kamay, gumuguhit ng bilog gamit ang dulo ng paa. Bigla, nang hindi inaasahan, isang boses na sabik ay tumunog sa hindi kalayuan. Hindi siya makapaniwalang tumingala. Isang lalaki na nakasapatos na tsinelas at nakasuot ng malaking bulaklak na shorts. Isang binata na nakaputi na sando ay nakatayo sa kabilang sulok ng bangin, nakatalikod sa kanya, at pumapaling-aling. Ungot niya, ayo, saan ba ako dinala ng tulog ko?
Ito ba ay nasa loob pa ng bansa? Nanginginig siya ng marahas. Bawat selula sa kanyang katawan ay sumisigaw ng galit. Ang buong katawan niya ay parang asong lumayas, mabilis na tumakbo. Ang pagtakbo ngayon ay hindi na dahil sa takot. Hindi na dahil sa pagkabigo at kawalan ng pag-asa, hindi rin dahil sa kalungkutan. Sa gitna ng matinding liwanag, parang isang bata na pasuray-suray na tumatakbo patungo sa kanyang sariling kaligayahan. Makalipas ang ilang oras, dumating ang gabi. Sa gabi, si Wenling ay nangakit at nanakot para madala si Cheng Huan sa kwarto. Si Cheng Huan ay minsan nang namatay. Kaya't sa realidad, bumalik siya sa edad na 16 na. Pagkalipas ng 3 taon, nailipat siya sa nobela. Kaya't noong 19 siya, nakilala niya si Wenling na 27. Kahit buong lakas ay hindi niya mapagtagumpayan. Nang gabing iyon, ang 15 taong pagtitiis ay bumuhos, tumagos sa mga bituin. Ang oras ay parang ilog na umaagos pabalik. Kung hindi agos, babalik. Hindi nagsalita si Wenling, niyakap lang ang hita niya. Patuloy na sumugod, sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Nabusog siya, puno ng lasa ni Cheng Huan ang kanyang tiyan. At si Cheng Huan ay parang patay na. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa 3 taon na wala ako. Parang kakaiba, pero kapag tinanong ko si Wenling, itutupi niya ang buhok at hihilahin ako sa kwarto. Natakot ako kaya hindi na nagtanong. Sa totoo, pagkatapos ng ilang araw na pagmamahalan namin ni Wenling, nag-apply kami ng lisensya. Simple lang ang kasal. Ilang tao lang ang inimbita dahil hindi siya mahilig sa ingay. Kamakailan, parang isang manikang sira-sira ang pakiramdam ko. Halos mabulok na ako sa kanya. Silong Daba ay madalas pumunta sa bahay para kumain. Sila ay naging magkaibigan. Madalas silang mag-usap tungkol sa pagpasok sa malalaking pamilya at pagdami ng mga mangangalakal sa labas ng lungsod. Kaya tiningnan ko Silong Daba at tinanong, "Kilala mo ba siyang Xiaoli?" Habang kumakain ng hipon, umisi Silong Daba, "Kilala. Kilala na kilala, Kuya Juan. Sa totoo lang sasabihin ko sa'yo. Ang pabrika ng electronics na pinapasukan niya ngayon ay ako ang nagrekomenda. Yung pinag-uusapan niyong pamilya." "Ano yon?" Ngumiti si Wenling, isang kamay sa ilalim ng mesa na humahawak sa hita ko. "Yenen, sa liwanag ng araw gusto mo na naman matulog." Mabilis akong umiling at kumaway. Nako, hindi magtatanong. Pagkatapos kumain ay gustong maglakad-lakad. Si Wenling ay nakasuot ng brown na damit na mahaba, pilak na hikaw na hugis bulaklak na sumasayaw, siya ay nasa unahan. Hindi maiwasang tumiklop ang mga daliri sa paa, masayang humakbang ng magaan habang naglalakad. Bigla siyang huminto, lumingon at tinanong ako, "Cheng Huan, alam mo ba kung ano ang pinakamasayang bagay sa buhay ko?" Sumimangot ako, "Maging babaeng boss." "Hindi. Maaaring gawin ang gusto mo." "Hindi rin." "Ano pa?" Nagtatanong ako ng may pag-aalinlangan. Huminto siya. Lumingon, ang mga mata ay puno ng maliliit na liwanag, ngumingiti ng mahiyain at matamis. Ang mahabang buhok ay sumasayaw sa hangin, ang kanyang boses ay malambot at matatag na nagsabi, "Ang pinakamasayang bagay sa aking buhay ay ang maging asawa mo." Hindi ko napigilan ang pagbaba ng zipper ng jacket, itago ang kalahati ng mukha sa kwelyo, "Dylan. Namumula ang tainga mo." Mapagmatigas akong sumimangot, "Hindi. Huwag kang magsalita ng kalokohan." "Naku, ang daya ng sinabi mo. Talagang hindi ko alam kung ano ang gagawin." Dinilaan niya ang kanyang labi. Tiningnan ako mula ulo hanggang paa, "Yiray, ang bata at inosente mo sa 19 anyos. Masarap ang lasa, tara, uwi na tayo." Biglang umiyak Silong Daba, "Kayong dalawang baliw na lalaki at babae. Nandito pa ako. Ano ba yang kabaliwan? Bahagi ba ako ng laro ninyo?" Para akong vampira, sumisigaw at namamatay kapag nakakakita ng sikat ng araw at paggaling." Silong Daba ay umiiling-iling ang kamay na parang bulaklak at tumakbo na parang asno. Gusto ko ring tumakbo pero dumapa si Wenling, natatakot akong mahulog siya. Kailangan kong sumalo. Yakap niya ako ng mahigpit parang sloth, una ay hinawakan ang leeg at huminga ng malalim. Tapos mumiti ng palihim sa kanyang maputing mukha, ang bango. "Gusto kong umiyak, pwede bang huwag munang umuwi? Gusto ko pang mamasyal." "Hindi pwede, ang iyak ay oras din." Sinabi niya ng may kaunting pagbibiro. Ang mahinang kaluluwang naliligaw, sa sandaling ito ay natagpuan ang kanyang sariling kanlungan. Si Wenling ay naliligo sa ilog ng pag-ibig, naging isang malaya at spoiled na batang babae. Siya ay masayang naniniwala sa liwanag ng pag-ibig.